Kabanata 141. Uminom si Chen Lei ng ilang pump-a-bottle na energy at vitality pills. Noon lang siya nakaramdam ng bakas ng lakas sa kanyang katawan at dahan-daang tumayo mula sa lupa. Pagkatapos tumayo, tumingin si Chen Lei sa paligid at nakita niya na kahit saan siya makakita, may mga bangkay sa lahat ng dako, at may mga apoy pa rin na nagngangalit at itim na usok na umuusok sa ilang lugar. Ang ilan sa mga bangkay na ito ay kabilang sa pangkat ng mga bandidong lobo ng dugo, at karamihan ay kabilang sa mga tao sa napapadere na lungsod na ito. Karaniwang mayroong higit sa 30,000 katao sa lungsod na ito, ngunit ngayon, halos lahat sila ay napatay ng mga bandidong lobo ng dugo, at wala pang 1,000 tao ang natitira. At ang libu-libong mga tao na ito ay halos mga kabataang babae at bata, wala sa kanila ang bata o malakas, at ang mga matatanda ay napakabihirang. Sa sandaling ito, halos lahat ng mga nabubuhay na tao sa napapadere na lungsod na ito ay lumiit sa isang sulok ng lungsod, tulad ng mga mahihinang tupa, na nakakulot at nakatingin kay Chen Lei, isa-isang bumubulong. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Chen Lei, ginalugad ang lahat ng samsam ng pinuno ng lobo ng dugo, at inilabas ang kanyang kamalayan. Tinipon ang lahat ng mga bandidong lobo ng dugo na may mga singsing na imbakan sa kanila. Walang kwenta itong mga bandidong lobo ng dugo. Pagkatapos maghanap, talagang nag-ani si Chen Lei ng daan-daang tier 1 na storage ring, bawat isa ay naglalaman ng maraming materyales, mga gold ticket, alahas at iba pa. Siyempre, mayroong ilang mga gamot, kayamanan, at iba pa, ngunit ang rango ay hindi mataas. Bagamat ang mga bagay na ito ay walang silbi para sa mga practitioner ng paglilinaw, ang mga ito ay malaking yaman para sa mga ordinaryong tao. Kaya mo bang gumalaw? Kung kaya mo, tulungan mo akong kolektahin ang lahat ng mga crossbow na ito na tumatagos sa dugo sa isang lugar. Tiningnan ni Chen Lei ang mga nakaligtas sa napapadere na lungsod na ito at sinabi sa kanila. Nang marinig ng mga nakaligtas na ito ang mga tagubili ni Chen Lei, hindi sila nang ahas na mabaigo. Isa-isang nagpipigil ng pagduduwal na parang pagsusuka, nagsimula silang maghukay ng dugo sa lupa. Hindi nagtagal, 1,000 bloodlight piercing crossbows ang natipon. Ikan-away ni Chen Lei ang kanyang kamay at inilagay ang lahat ng bloodlight piercing cloud crossbows na ito sa storage ring. Ano ang iyong mga plano? Matapos ang lahat ng ito, tinanong ni Chen Lei ang mga buhay na tao. Kaya lang, ang mga taong ito ay mukhang nalilito. Ang napapadere na lungsod ay nawasak, ang kanilang mga tahanan ay nawasak, at paano sila nabubuhay sa isang malupit na mundo. Karamihan sa mga taong ito ay mga kabataang babae at bata, na nawalan ng proteksyon ng mga lalaki. Kung walang kapangyarihang protektahan ang kanilang mga sarili, ang kanilang kinabukasan ay magiging lubhang miserable. Napabuntong hininga si Chen Lei. Nang makitang hindi talaga alam ng mga taong ito kung paano sila mamuhay sa hinaharap, sinabi niya, gusto mo ba akong sundan? Kung gusto mo, dadalhin kita sa bago at tahimik na lugar. Siyempre, kung hindi ka oo, hinding-hindi ko pipilitin. Panipi. Salamat, ginagawa namin. Nang marinig ang mga salita ni Chen Lei, ang mga taong ito ay agad na lumuhad sa harap ni Chen Lei at lubos na nagpapasalamat. Dahil alam nila na kung wala ang tulong ni Chen Lei, karamihan sa kanila ay hindi makakaligtas sa hinaharap. At sa mga salita ni Chen Lei, mabubuhay man lang sila, na tanging kinakailangan nila sa ngayon. Nang makitang sumang-ayon ang lahat, kinuha ni Chen Lei ang Celadon Flying Cloud Boat na lumulutang sa himpapawid at isinaaktibo ang pagbabawal sa Celadon Flying Cloud Boat. Ang Celadon Flying Cloud Boat ay mabilis na lumaki at naging isang malaking lumilipad na bangka na halos 300 metro ang haba at 70 hanggang 80 metro ang lapad. Ito ang pinakamataas na limitasyon na maaaring baguhin ng Celadon Flying Cloud Boat. Pagkatapos, ibinaba ni Chen Lei ang Celadon Flying Cloud Boat sa lupa at hinayaang isa-isang sumakay sa lumilipad na cloud boat ang mga nakaligtas na kababaihan, bata at matatandang lalaki. Ang Celadon Flying Cloud Boat ay napuno ng mahigit 1,000 celebrity, at bigla itong naging siksikan, ngunit nagawa nitong manalo sa lahat ng nakaligtas. Pagkatapos, sinira ni Chen Lei ang pagbabawal, at ang Celadon na lumilipad na cloud boat ay dahan-daang umangat sa hangin. Sa himpapawid, naghulog si Chen Lei ng 12 dosenang mga sulo at ganap na sinindihan ang lungsod.
Pagkatapos, ang lumilipad na bangkang ulap ay nabasag sa himpapawid, at sa likod nito, may nagngangalit na dagat ng apoy. Nang dumating ang maliit na pinuno ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo na may kasamang ilang mga reinforcement na nakasakay sa malalaking lobo ng dugo, ang tanging nakita nila ay abo sa lahat ng dako. Maraming malalaking lobo ng dugo ang nakaupo sa kanilang mga likuran, 3 matatandang lalaki at 4 na nasa katanghaliang gulang na tao, lahat ay nakasuot ng mga damit na may dugo. Ang pagkakaiba lamang ay wala sa mga taong ito ang nagsusuot ng mga maskara ng lobo ng dugo. Dumating ang 7 tao sa mga guho ng napapaderen na lungsod, at tumalon mula sa lobo ng dugo pabalik sa lungsod. Sa oras na ito, ang apoy sa lungsod ay naapula, ngunit ang lupa ay naglalabas pa rin ng isang kahangahangang mataas na temperatura, ngunit kung ito ay ang 3 matanda o ang 4 na nasa katanghaliang gulang na mga tao, wala silang pakialam sa mataas na temperatura na halos makapagluto ng mga tao sa ilalim ng kanilang mga paa, naglalakad sa pagitan ng mga buto hindi mabilang na mga patay na buto. 1, 2, 3, 900, 1,000, 1,001. Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang ay umikot sa napapaderen na lungsod at nangolekta ng mga maskara ng lobo ng dugo. Ang Blood Wolf mask na ito ay gawa sa hindi kinakalawang na asero at hindi nasusunog. Nakakolekta siya ng kabuuang 1,001. 10 Blood Wolf mask, kabilang ang isang Blood Wolf mask na may maputlang gintong liwanag. Ang ika-4 na pangkat, kasama ang commander, ay nabura. Seryoso ang ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabi sa ulong matanda. Ang matanda ay kulubot at payat, ngunit ang kanyang mga kamay ay napakalaki, at ang kanyang mga mata ay kumikinang paminsan-minsan. Matapos marinig ang ulat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang dibdib ng matanda ay kitang-kitang nag-iba-iba ng ilang beses bago pinigilan ang galit na malapit ng lumabas, at sinabi, "Suriin, suriin, at hukayin ang batang iyon para sa akin, saan man siya nanggaling, dapat niyang bayaran ang halaga ng dugo." Panipi. Oo, takang-tak ang sagot ng nasa katanghaliang gulang, alam niyang totoong galit ang matanda. Ang matanda ay pinangalan ng Haring Thorn, isa sa 7 malalaking lobo sa ilalim ng pamumuno ng hari ng lobo. Pumunta siya rito para gumawa ng isang mahalagang kaganapan. Ayon sa kanya kung saan ang problema ay hindi umuunlad, siya ay nawala ang kapangyarihan sa ilalim niya, hinahayaan ang tinek paano ka hindi magalit. Muling nabaligtad ang buong lungsod. Pagkatapos na walang mga pahiwatig, pinangunahan ni Master Jing Thorn ang Demonic Wolf Fang Guards na umalis. Bagamat sa pagkakataong ito ay nawala siya sa koponan, dapat niyang suriin ito ng malinaw, ngunit ang iba pang mga gawain ay kailangan ding planuhin ng mabuti at hindi maaaring ipagpaliban, kaya't walang gaanong oras na nasayang dito. Sa oras na ito, binasag ni Chenlei ang Celadon Flying Cloud Boat, na libu-libong milya na ang layo, at nakikita ang Qingyang City. Nang makita niya ang Qingyang City, dahan-dahang ibinaba ni Chenlei ang bilis ng lumilipad na bangka, ibinaba ang altitude, at lumapag sa itaas ng Qingyang City. Sino? Ito ang Qingyang City. Bawal lumipad sa langit. Bumaba ka agad, kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Panipi. Sinusundan na ngayon ng Qingyang City si Chenlei, at nagkaroon ng malalaking pagbabago. Ang mga pader ng lungsod sa paligid ng Qingyang City ay pinalawak at mas mataas. Ito ay higit sa 30 metro ang haba na napakaganda. Gayunpaman, ang mga pader ng Qingyang City ay walang laman. Ilang balaste, chain-link cart, at bronze war cannons ang inilagay din. Sa oras na ito, ang 4 na tansong kanyan ng digmaan ay nakaharap sa itaas ang kanilang mga muzzle at nakatutok kay Chenlei. Ano ang sitwasyon? Nang makita ang 12-dosenang mga disipulo sa ibaba ay talagang tinutumbok ang bronze war cannon sa kanyang lumilipad na bangka, bahagyang napasimangot si Chenlei. Paano magkakaroon ng napakalakas na puwersa sa Qingyang City, at ang mga disipulong nag-utos at nagpapatakbo ng bronze war cannon na hindi niya kilala ni isa sa kanila? Habang tumitingin si Chenlei, mas kakaiba ang aura na nahayag sa Qingyang City. Kabanata 142. Tumingin si Chenlei sa bantay ng lungsod sa pader ng lungsod sa ibaba, bahagyang kumunat ang noo, at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Ako si Chenlei, isang disipulo ng pamilya Chen, hindi ka makakalabas kaagad."
Paano ang pamilya Chen, hindi mo ba sinusunod ang mga patakaran? Sabihin mo, huwag mong sabihing alagad ka ng pamilya Chen, kahit na dumating ang pinuno ng pamilyang Chen, kailangan mong sundin ang aming mga patakaran. Kung nais mong pumasok sa lungsod, pagkatapos ay pumasok sa mga pintuan ng lungsod. Panipik. Ang isang leader-level na bantay ng lungsod sa pader ng lungsod ay hindi naglagay kay Chen Lei sa kanyang mga mata, lalo pa ang pagiging bully ng apelyidong Chen, at sinabing may panunuya. Hindi alam ni Chen Lei kung ano ang nangyari sa Qingyang City, kaya hindi niya planong gumawa ng gulo. Inilapag niya ang Celadon Flying Cloud Boat sa open field sa labas ng City Gate at hinayaan ang lahat na bumaba sa Flying Cloud Boat, handa nang maglakad papuntang Qingyang City. Tumigil ka, kung gusto mong pumunta sa lungsod kailangan mong magbayad ng buwis, 10 tael ng pilak bawat tao. Nang papasok na si Chen Lei at ang iba pa sa lungsod, hinarang sila ng 2 gwardya. Muling kumunat ang noo ni Chen Lei at sinabing, magbayad ng buwis, kailan ipinatupad ng Qingyang City ang panuntunang ito? Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Nang makita ito ng isang sundalo, bigla siyang nagmukhang mabangis at sumigaw, huwag na kayong magsalita ng walang kaparekan, ito ang bagong tuntunin natin sa pagbabantay sa mga matatanda. Walang sino man ang maaaring lumabag dito. Kung gusto mong pumasok sa lungsod, maging tapat ka. Magbayad ng buwis, kung hindi, saan ka pupunta kung saan pupunta. Panipik. Nanlaki ang mga mata ni Chen Lei. Kakalabas lang ng nakamamatay na aura ng libu-libong mga bandidong lobo ng dugo bago sila naghiwa-hiwalay, at agad na binalot ang mandirigma. Sa sandaling ang mamamatay tao na aura ni Chen Lei ay malakas at matibay, ang sundalo ay biglang natakot at bumagsak sa lupa, kawalan ng pagpipigil, mga mata na nakakalat, halos natakot sa isang baliw. Kailangan kong magbayad ng buwis pag-uwi ko. Hindi ko pa narinig ang panuntunang ito. Sinulyapan ni Chen Lei ang iba pang mga gatekeeper. Nanginginig sa takot ang gatekeeper. Hindi siya naglakas loob na tingnan si Chen Lei, pati na ang pagkolekta ng buwis. Si Chen Lei ay mayabang na pumunta sa lungsod kasama ang 1,000 babae at bata ng ligtas. Tumigil ka, hindi malayong lumakad si Chen Lei kasama ang mga taong iyon, biglang may tunog ng horseshoes mula sa malayo na parang malakas na ulan. Dad-ada, isang grupo ng mga armadong sundalo ang hamarang sa dinadaanan ni Chen Lei. Sino ka, napakatapang, masuwayan, nangangahas na lumabag sa mga batas at regulasyong itinakda ng mismong tagapag-alaga? Tumatanggi sa buwis, umaatake at pumatay ng mga sundalo, ang mga kasalanan ay hindi kukonsintihin, at kung ikaw ay sumuway, ikaw ay arestuhin, at ikaw ay bumalik sa akin at maghintay. Panipik. Direktang nakatutok ang baril ng Teniente Commander sa pintuan ni Chen Lei at galit na sumigaw. Sino kayo, ipagpatuloy ninyo ang pag-provoke sa akin, lakas ng loob na maging bastos sa akin, huwag niyo akong sisihin sa pagiging walang pakialam. Panipik. Sa oras na ito, naiinip na si Chen Lei. Pag-uwi niyang mag-isa, sunod-sunod siyang naliligalig, at hindi mapigilan ang kanyang galit. Maglakas loob na banta ang mga opisyal at lumaban. Matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, tumikim ang tiniente. Ang baril sa kanyang kamay ay hamampas sa pintuan ni Chen Lei, at sinabing, napakatapang ng munting **** na iyon, kahit napatayin ka niya, deserve mo ito. Nang makita ang gawin ng opisyal na ito, talagang nagalit si Chen Lei, at sa isang mahinang pagwagayway ng kanyang palad, hinawakan niya ang mahabang baril sa kanyang kamay. Bitawan mo, nagpakawala ng mahinang boses si Chen Lei, at may kaunting puwersa, direktang inagaw niya ang baril sa kamay ng opisyal. Sandaling natigilan ng tiniente, pagkatapos ay nagalit, at sinabi, maglakas loob na salakayin at patayin ang opisyal, na may layuning maghimagsik, humayo ka, hayaan mo akong sumama, bugbugin ako ng husto, at ako ang mananagot sa kamatayan. Wuho! 100 sundalo ang nakarinig ng utos at agad na inilipat ang kanilang mga baril at hinampas si Chen Lei. Nanlamig ang mukha ni Chen Lei, na may mahabang sibat sa kanyang kamay, at ang stick shadow ay napalitan ng stick shadow. Sa isang kisap mata, mahigit 100 sundalo ang natanggal sa mga kabayo. Espesyal na inaalagaan siya ng tiniente. Ang parehong stick ay matibay. Pagwawalis ng mukha, agad siyang nawalan ng malay.
Pagkatapos, binitawan ni Chen Lei ang mahabang baril at umalis kasama ang isang grupo ng mga babae at bata. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na pigilan siya sa kalsada, at ligtas na bumalik si Chen Leiping sa Chen Mansion. Chen Lei, bakit ka bumalik ng ganitong oras? Si Patriarch Chen Tangshan na nakatanggap ng balita ay personal na pumunta sa gate upang salubungin si Chen Lei. Sinabi ni Chen Lei, ito ay isang mahabang kwento. Kakausapin ko yan mamaya. Patriarch, aayusin mo ang isang tao upang malutas ang mga kababaihan at mga bata na ito. Natural na nakita din ni Chen Tangshan ang mga babae at bata sa likod ni Chen Lei sa unang pagkakataon, pati na rin ang ilang matatandang tao. Tumanggaw siya, tinawag ang kasambahay, at nagutos ng ilang salita. Lahat kayo sumunod sa akin. Dinala ng kasambahay ang lahat sa likod bahay, at sina Chen Tangshan at Chen Lei ay dumating din sa pangunahing bulwagan at naupo ng magkahiwalay. Chen Lei, bakit mo naaalala na bumalik ka? Sa oras na ito, nagkaroon ng pagkakataon si Chen Tangshan na tanungin ang intensyon ni Chen Lei na bumalik. Hindi ako nag-aalala tungkol sa pamilya, at walang masama kay Shen Tianzong. Bumalik ka at tingnan mo. Nga pala, ano ang nangyari sa Qingyang City? Paano ba naman kasi kalahating taon na akong wala, napakalaki ng mga pagbabago. Sino itong mga gwardya? Kailangan ko talagang mangolekta ng buwis kapag umalis ako sa lungsod at pumasok sa lungsod. Ano ang sitwasyon? Panipi. Minaliit ni Chen Lei ang pangyayari ng kanyang pagbabalik, at pagkatapos ay itinanong ang tanong sa kanyang puso. Oh, huminga ng malalim si Chen Tangshan, at pagkatapos ay nagpatuloy, ang isang salita ay mahirap sabihin. Hindi ba't nakipagsanib puwersa tayo sa iba pang malalaking pamilya upang paksain ang pamilya Wang sa isang iglap, at itong Qingyang City, ang orihinal na tagapag-alaga, ay ang elder ng pamilya Wang. Sa operasyong iyon, nabigo ang elder ng Wang family na makatakas at tinangay namin. Dahil dito, nabakant ang posisyon ng bodyguard ni Qingyang. Noong una, nagrekomenda kami ng mga potensyal na bagong gwardya sa pamahalaang distrito. Sa tingin ko, hindi sumang-ayon ang lokal na pamahalaan sa taong inirekomenda namin, ngunit nagpadala ng bagong gwardya. Ang lahat ng mga bagay na ito ay ginawa ng bantay. Panipi. Saan nanggaling ang mga gwardya na ito? Tanong ni Chen Lei. Ang guard ay Siningsha niya. Sinasabing siya ay isang malayong alagad ng pamilya Ning sa kabisera ng lalawigan ng Zaihua. Nang maupo siya, nagdala rin siya ng 2,000 piling sundalo. Siya ay naging ikalima sa Qingyang City sa isang iglap. Malaking kapangyarihan, at itong Siningsha niya ay tumalon-talon sa sandaling maupo siya sa pwesto. Gusto niyang kontrolin ang kapangyarihan ng Qingyang City. Ngayon, nahulog na sina Zhao at Son sa mga kamay nitong Ningxia niya. Mga gwardya, at ang mga pamilya namin ni Chen at Nie, dahil hindi kami sang-ayon sa mga kondisyon ng bantay ni Ning, masasabi ng mga gwardya na ito na pinupuntirya namin ang aming mga pamilyang Chen at Nie kung saan-saan, ang aming dalawang pamilya ay naiipit at pinag-uusig, at ang aming buhay ay talagang maayos. Wei Jian, Panipi. Nakahanap si Chen Tangshan ng makakausap, at isinuka niya ang lahat ng kapitan na mayroon siya sa nakalipas na ilang buwan kay Chen Lei. Habang pinag-uusapan niya ang tungkol sa init ng ulo ni Zhao, naging mas mapatla ang ekspresyon ni Chen Lei. Sa huli, galit na galit si Chen Lei na muntik na niyang masira ang mesa. Gusto talaga nitong Siningsha niya na mag-alok sa kanya ang pamilya kong Chen ng 5 magagandang dalaga. Ano ang ginawa ni Ningxia niya sa aking Chen Jiadang? Panipi. Sinabi ni Chen Tangshan, ang Ningxia niya na ito ay likas na sakam at malabag, at gagantihan niya siya. Matapos kong tahasan ang kanyang kahilingan, nagtanim ako ng sama ng loob sa aking pamilyang Chen. Nitong mga nakaraang araw, halos araw-araw akong naghahanap ng mga bagay para pantirya ako. Pamilya Chen, Panipi. Kabanata 143. Habang nag-uusap sina Chen Lei at Chen Tangshan, biglang tumakbo ang isang miyembro ng pamilya para magulat, Patriarch, may daan-daang sundalo at mahigit 100 opisyal ng militar sa labas, na pinamunuan ang isang team na isara ang gate ng Chen Mansion ko at hiniling sa amin na patayin ang mamamatay tao. Ibigay mo, Panipi. Galit na galit si Chen Tangshan nang marinig niya ito, napakatapang, hindi ko lang inilalagay sa aking mga mata ang aking pamilyang Chen, umalis ka, hayaan mo akong pumunta at makita.
Natural na naunawaan ni Chen Tangshan na ang tanging puwersa na ng ahas na hamarang sa gate ng Chen Mansion ay ang nagbabantay sa linya. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya si Chen Tangshan na huwag nang magpigil pa. Nakita niya ito, binabantayan ang panig na ito na sinusubukang sirain ang Chen Mansion, o ganap na umasa sa kanila, kung hindi, mas matyaga, mas malala ang kalaban. Tumayo din si Chen Lei at naglakad palabas kasama si Chen Tangshan. Ang mga taong ito ay malinaw na papunta sa kanya, kaya natural na gusto niyang tingnan. Sa labas ng gate, nakita ko ang daan-daang armadong sundalo na nakapila sa isang maayos na parisukat na lungsod, na humaharang ng mahigpit sa kalsada sa harap ng mansyon ni Chen. Ilang mga opisyal ang iginuhit at ang kanilang mga palaso ay nasugatan, at ang Chen Palace ang mga disipulo ay nagharap sa isa't isa, at ang kapaligiran ay sobrang tensyon, tulad ng isang pulbos na puno ng mga pampasabog, hanggat may kaunting spark, ito ay agad na sasabog. Hao Dewan, anong ibig mong sabihin? Sa isang sulyap, nakita ni Chen Tangshan ang lalaking nangunguna sa mga tao na humigit kumulang 50 taong gulang, na may balbas, maikling tangkad, at gumagala na mga mata. Ang taong ito ay ang master na nag-aalaga kay Ning Xianya, at siya rin ang pinagkakatiwalaan ni Ning Xianya. Si Hao Dewan ang may pananagutan sa halos lahat. Nang makita ni Dewan Hao si Chen Tangshan, 2 beses na umikot ang kanyang mga mata at 2 beses siyang ngumisi. Pagkatapos ay iniyuko niya ang kanyang mga kamay at sinabi, "Pamilya Master Chen, ang mga Ming ay hindi dapat magsalita ng palihim. Nandito kami sa oras na ito para hulihin ang mamamatay tao. Ang alagad ng pamilya mong Chen na si Chen Lei, kung pumasok ka sa lungsod ng hindi nagbabayad ng entrance tax, hindi mo sinasabi yun." Nasugatan ang 2 opisyal ng gate ng lungsod, at sa harap ng isang normal na pangkat ng nagpapatupad ng batas na nagpapatrolya, hindi lamang hindi inaresto gamit ang kanilang mga kamay, ngunit sinalakay at nasugatan ang mga tao. Ito ay labag sa batas, siya ay nagkasala ng isang krimen, at inutusang magbantay. Hihintayin kung mahuli ang pumatay kay Chen Lei at mabigyan ng hustisya. Sinaktan ni Chen Lei ang opisyal ng gate ng lungsod, marahas na nilabanan ang pag-aresto, at mayroong lahat ng tao at materyal na ebidensya. Ngayon ay inutusan kang ibigay ang mamamatay tao at hintayin ang kanyang parusa. Kung hindi, mapaparusahan ka ng parehong krimen. Panipi. Sinabi ni Chen Tangshan, "Hao Dewan, hindi mo ako kinakausap tungkol sa mga walang kwentang bagay na ito. Sa huling pagsusuri, iniisip pa rin ng iyong tagapag-alaga na ang aking pamilyang Chen ay hindi nanganganlong sa iyo, at ikaw ay nahihiya sa aking mga alagad ng pamilyang Chen. Huwag mong pag-usapan ang mga disipulo ng pamilya ko ni Chen. Inosente, kahit may kasalanan ang alagad ko sa pamilya Chen, hindi mo naman turn na bantayan ang mansyon para parusahan siya." Panipi. Malamig na ngumiti si Hao Dewan at sinabi, "Chen Tangshan, determinado kang protektahan ang kriminal." Sinabi ni Chen Tangshan, "Sinabi mo na ito ay isang mamamatay tao. Isa ka bang mamamatay tao? Bumalik ka at sabihin sa mga gwardya na ang pamilya ko Chen ay walang turn sa bully." Sinabi ni Hao Dewan, "Parang gusto mo talagang lumaban hanggang dulo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para ibigay ang mamamatay tao. Ito na ang katapusan ng usapin. Kung hindi, baka magaya ang pamilya mong Chen. Putulin." Panipi. Ngumisi si Chen Tangshan, at sinabing, "Ang aking pamilyang Chen ay hindi natatakot, at pinutol ko ang aking pamilyang Chen kahit saan, gusto mo bang subukan ito?" Hindi inisip ni Hao Dewan kung bakit si Chen Tangshan, na umaatras at nagpapahinuhod sa lahat ng dako, ay magiging napakahirap sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, si Zhao Liang, ang patriarch ng pamilya Zhao, ay gumawa ng 2 hakbang pasulong, at sinabing, "Huwag kang masyadong mayabang. Lahat ay malaking tao na may marangal na mukha at pagkakakilanlan. Bakit kailangan mong maging tit for tat? Shen brother, mangyaring hayaan si Chen Lei na lumabas at sumama sa amin. Kung inosente siya, hindi tayo mapapahiya sa kanya. Kung talagang binugbog niya siya at umamin ng guilty sa batas, gusto kong iligtas ang mukha ng iyong Chen family patriarch. Hindi ito nakakahiya sa kanya. At most, tuturuan ko siya ng leksyon, konting bagay, bakit siya kinakabahan." Sinabi rin ni Sun Fei, patriarch ng pamilyang Sun, "Oo, magalang si Brother Zhao.
Sa palagay ko ay hindi kailanman sinasadya ni Ning Zhenshou at Master Hao na ipahiya ang nakababatang henerasyon, si Brother Chen, sa maliit na bagay, hindi sulit ang tensyon. Panipik. Tila sinusubukan ni na Zhao Liang at Sun Fei na hikayatin sila, ngunit pareho nilang naiintindihan sa kanilang mga puso na hanggat si Chen Lei ay nasa City Hall, hindi niya magagawa ang anumang nais niyang gawin. Paanong hindi alam ni Chen Tangshan ang masasamang iniisip ni na Zhao Liang at Sun Fei? Ngayon ay nanunuya ako at sinabing, Zhao Liang, Sun Fei, handang kayong dalawa na maging bantay, handang lumuhad at dilaan, hindi ako tumitigil, ngunit huwag ninyong istorbohin ang gawaing bahay ni Laozi, kung hindi, huwag ninyo akong sisihin, hindi bumibisita sa Chi Air. Panipik. Ang pahayag ni Chen Tangshan, masasabing hindi nila binigyan ng anumang mukha ang pamilya Zhao at ang pamilya ng Sun. Matapos samilong ang mga pamilyang Zhao at Sun sa gwardya, madalas nilang pinagtitripan ang pamilya Chen ng palihim na ngayong dumating na sila sa puntong ito, hindi natatakot si Chen Tangshan na mapunit ang kanilang mga mukha. Parehong namula ang Zhao at Sun ancestor sa mga salita ni Chen Tangshan, at sinabing, Chen Tangshan, hindi mo alam kung ano ang mabuti o masama. Ginagawa namin ito para sa pamilya mo Chen. Kung galit ka kay Lord Protector, ikaw na pamilya Chen talaga walang paraan para makakuha ng foothold sa Qingyang City. Huwag mong sisihin ang ating dalawang pamilya sa pagbaliwala sa pagkakaibigang umiral sa mga henerasyon. Panipik. Ngumisi si Chen Tangshan, at sinabing, mayroon kang mabubuting kaibigan mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at maganda ang mukha mo para sabihin iyon. Si Chen Tangshan ay nahihiya na makasama ka. Simula ngayon, putulin na namin ang aming mga ugnayan, at hindi na kami makikipag-ugnayan sa isa't isa. Panipik. Matuwid na nagsalita si Chen Tangshan, iniunat ang kanyang kamay upang tanggalin ang isang sulok ng kanyang damit, at inihagis ito sa lupa, tinitingnan ang dalawang patriarch na sina Zhao Liang at Sun Fei na may masamang tingin. Ang mga matandang mukha ng dalawang patriarch na ito ay biglang naging medyo hindi komportable, at sabay-sabay silang nanunuya, okay lang nagupitan ang damit, o mabuti, hindi ako makaramdam ng kahit katiting na pagkakasala sa aking puso kapag kinuha ko ang pagbaril sa sandaling iyon. Panipik. Ngumisi si Chen Tangshan, nagi-guilty din kayong dalawa. Joke yun. Ang mga salita ni Chen Tangshan ay halos napahiya kina Zhao Liang at Sun Fei, at ang puot at galit sa pamilya Chen sa kanilang mga puso ay nagdagdag ng isa pang punto. Malamig na pinanood ni Hao Dewen ang lahat ng ito nang walang sabi-sabi. Si Zhao, ang pamilyang Sun at ang pamilyang Chen ay gumuho, iyon ang pinakagusto niyang makita. Ang pag-unlad ng mga bagay ay nasa ilalim na niya ngayon. Gayunpaman, matapos makita si Patriarch Zhao at Sun na hindi makapagsalita ni Chen Tangshan, imposible para kay Hao Dewen na magpatuloy sa panunood. Sinabi niya sa malamig na boses, Patriarch Chen, tatanungin ka ng master na ito sa huli, kung gusto mong ibigay ang mamamatay tao, dapat pag-isipan mong mabuti bago sumagot, dahil ito na ang huling pagkakataon na ibibigay sa iyo ng master na ito. Kung hindi mo aagawin kung gagawin mo, wala na. Panipik. Hindi man lang sinasadya ni Chen Tangshan na isipin ito, at tahasang sinabi, gusto ko bang gumawa ng isang tao, imposible. Lumubog ang mukha ni Hao Dewen, at galit na sinabi niya, dahil ang Panginoon ng pamilyang Chen ay labis na nahuhumaling, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos, ngayon ay papawiin mo ang iyong pamilyang Chen mula sa lungsod ng Qingyang na ito. Kabanata 144. Galit na tumawa si Chen Tangshan nang marinig ang mga salita, at sinabing, gusto kong makita, sino ang maglalakas loob na magsabi ng ganoong kalaking bagay at lipulin ang aking pamilyang Chen sa Qingyang City, biro iyon. Nang sabihin ito ni Chen Tangshan, natural siyang nagalit. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang mga mapagkukunang iniwan ni Chen Lei sa pamilya Chen ay hindi maisip ng mga tagalabas. Ang iba't ibang mga tabletas at kayamanan lamang ay maaaring suportahan ang isang pamilya ng 10 beses na mas malaki kaysa sa pamilya Chen sa loob ng isang taon. Ang pagkonsumo, hindi banggitin ang mga pagsasanay at mga pormasayo ng labanan na nagpainggit sa mga sekta, maharlikang pamilya, at dinastiya. Ang kasalukuyang pamilyang Chen, bagaman sa ibabaw ay isang pamilya pa rin nakatumbas ng Zhao at Sun, ngunit ang lihim na kapangyarihan nito ay higit sa ilang beses kaysa sa pinagsamang dalawa.
Kaya lang, likas na mapagpakumbaba si Chen Tangshan, at hindi halata ang pagbuo ng kapangyarihan ng pamilya. Gayunpaman, ang kanyang mapagpakumbaba na saloobin ay hindi nangangahulugan na siya ay aapihin ng iba. Lalo na ang mga guard troops na nagbanta na gagayahin ang pamilya Chen at tanggalin ang pamilya Chen sa Qingyang City. Kung sila ay maglakas loob na gawin ito, ang resulta ay tiyak na magugulat sa lahat at magpapagulat sa kanila. Kung gusto mong kainin ang pamilya Chen, kailangan mong tingnan kung maganda ang bibig nila. Ngumisi si Hao Dewon. Sa apat na pangunahing pamilya sa Qingyang City, 2 pamilya ang sumali, at sina Chen at Nie na lamang ang natitira. Lalo na, ang pamilyang Chen na ito ay ganap na hindi pinansin ang kanilang mga kahilingan, sinaktan ng gwardya ng ilang beses, at itinapon siya sa labas ng bahay ng maraming beses ng may madugong panunumbat. Bagamat ang pamilya Nie ay hindi sumang-ayon sa pag-aangkin ng kustodiya, ang kanilang saloobin ay hindi kasing lakas ng pamilya Chen, at hindi rin sila matatag na tumanggi. Sa pagkakataong ito, hanggat ang pamilya Chen ay malipol sa pamamagitan ng kulog, at ang pamilya Nie ay tiyak na susuko sa simula, ang mga gwardya ay tunay na makokontrol sa Qingyang City. Kung bakit kailangan niyang magsumikap na hawakan ang Qingyang City sa kanyang mga kamay, ito ang desisyon ng malaking tao sa itaas, at hindi siya kwalipikadong pakialaman ito. Hanggat ginagawa niya ng maayos ang mga bagay sa kanyang harapan, makakakuha siya ng malalaking pabuya, sapat na iyon. Tungkol sa pagtanggal sa pamilya Chen, patas man ito sa pamilya Chen, masyadong malupit, hindi ito dapat isaalang-alang ni Hao Dewon. Kung ang pamilyang Chen ang dapat sisihin, maaari lamang nilang sisihin ang kanilang mga sarili sa hindi pagtatamasa ng kaluwalhatian at kayamanan, at kailangan nilang labanan ang tagapag-alaga. Patriarch Zhao at Patriarch Sun, nasa iyo kung paano ito gagawin. Sinulyapan ni Hao Dewon sina Zhao Liang at Sun Fei, at hindi sinabi ang alinman. Nagkatinginan sina Zhao Liang at Sun Fei at mapait na ngumiti sa kanilang mga puso. Hindi mas malinaw ang ibig sabihin ni Hao Dewon, ibig sabihin, gusto nilang kumilos ang dalawa laban sa pamilya Chen. Bagamat ang mga pamilyang Zhao at Sun ay samilong sa bantay, hindi sila nakagawa ng anumang karapat-dapat na tagumpay. Sa pagkakataong ito ay masasabing sikat na ang pagkakatanggal sa pamilya Chen. Kahit na alam ni Zhao Liang at Sun Fei ang masamang intensyon ni Hao Dewon, kailangan nilang sundin siya. Simula nang nakipagsanib puwersa si Chen Tangshan kina Zhao, Sun, at Nie para sirain ang pamilya Wang, ang momentum ng pamilyang Chen ay malabong nalampasan sina Zhao, Sun, at Nie. Para naman kina Zhao Liang at Sun Fei, natural na ayaw nilang hayaang mangibabaw ang pamilya Chen, ngunit walang magandang pagkakataon at paraan para limitahan ang pag-usbong ng pamilya Chen. Ang mga gwardya na ipinadala mula sa itaas sa oras na ito ay nagpakita sa kanila ng pag-asa na sugpuin ang pamilya Chen. Kaya, nang ipahiwatig ng mga gwardya ang kanilang intensyon na mag-imbita, inanyayahan nila ang pamilya na sumali. Matapos magkubli sa gwardya, at pagkatapos ng ilang pakikipag-ugnayan sa bantay ng Ningsania, naunawaan ni Zhao Liang at Sun Fei na ang lakas ng bantay ay malayo sa maihahambing ni Zhao at Sun. Kung lalaban sila ng bulag, hindi may iwasang mapapawi ito ng direkta sa pamamagitan ng pagbabantay sa Ningsania. Kaya, napakapalad nilang dalawa na nagawang gumawa ng pinakamahusay na pagpipilian, kaysa makipaglaban sa mga gwardya tulad ng pamilya Chen. Kaya lang kung pipiliin mong sumilong sa guard, kailangan mong sundin ang utos niya this time. I'm afraid I can only pity the Chen family. Gayunpaman, hindi nila nais na makita ang pagsikat ng pamilya Chen noong una. Kung ang pamilya Chen ay nakatakdang bumagsak, ang wakas ay nasa kanilang mga kamay, hindi ba yun ang pinakamagandang wakas? Patriarch Chen, nasaktan ako. Nagreklamo sina Zhao Liang at Sun Fei kay Chen Tangshan, at pagkatapos ay inutusan ang hindi mabilang na mga piling Zhao at Sun disciples na lumitaw, may hawak na matatalim na sandata, nakamamatay na aura, at lumilitaw mula sa lahat ng direksyon. Gusto mo ba talagang gawin ito? Tumingin si Chen Tangshan sa mga elite na disipulo ng pamilya Zhao at Sun na mamamatay tao na si Teng Teng, bumantong hininga, at medyo malungkot na nagtanong. Ngumisi si Hao Dewon at nagsabi, Shen Patriarch, huli na para magsisi ngayon. Nang tanggihan mo ang huling pagkakataong ibinigay ko sa iyo, napahamak ka sa kapalaran ng Chen Mansion.
Nang marinig ng dalawang patriarch na sina Zhao Liang at Sun Fei ang mamamatay tao na mga salita ni Hao Dewon, ang huling pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha ay tuluyang nawala, naging matatag at malupit, patayin mo ako. Sa utos ng dalawang patriarch, agad na hinawakan ng dalawang disipulong sina Zhao at Sun ang kanilang mga sandata, pamatay-patay at sumugod sa pintuan ng pamilya Chen. Tumigil ka! Ang patriarch ng pamilyang Chen ay nagbigay ng utos, sa halip na labanan ang pamilya Sun at ang mga disipulo ng pamilya Zhao na dumating, ngunit inutusan ang mga disipulo ng pamilyang Chen na bumalik sa patio ng Chen Palace, at pagkatapos ay isara ang gate. Hindi mabilang na mga disipulo ni Zhao at Sun ang sumabog sa tarangkahan, at agad na nag-iwan ng hindi mabilang na mga marka ng espada at mga marka ng espada sa tarangkahan. Kaya lang, ang gate ng pamilya Chen ay gawa sa pinong bakal at mabigat at matibay. Sa ilang sandali, halos hindi makapasok sa gate na ito ang mga disipulo ng pamilya Zhao at Sun. Hindi ka ba tatalon sa bakod para patayin ang kalaban? Nang makita ang dalawang disipulong Zhao at Sun na nagsasama-sama at naglalaban patungo sa pintuan, hindi napigilan ni Hao Dewon na magmura. Isang salita para magising ang nananaginip, ang mga disipulo ng pamilya Zhao at Sun ay nagkalat sa kaliwa at kanan, sinusubukang tumalon sa ibabaw ng pader, pagkatapos ay pumasok para sa pagpatay. Isang disipulo ang tumalon sa pader, ngunit bago pa siya makatayo ng matatag, lumipad siya pabalik sa mas mabilis na bilis at bumagsak ng husto sa lupa. Sa kanyang dibdib ay isang matalim na palaso ang nakapasok. Lahat ng palaso mula sa matatalas na palaso na iyon ay tumagos sa kanyang katawan, lumabas mula sa kanyang likuran, at isang palaso ang tumagos sa kanyang puso, hindi na siya maaaring mamatay. Ang iba pang mga estudyante na tumalon sa dingding ay walang pagbubukod. Tinusok sila ng matatalim na palaso. Sa isang kisap mata, 40 o 50 bangkay ang nahulog sa harap ni na Zhao Liang at Sun Fei. Nang makita ang 40 o 50 bangkay na ito, sina Zhao Liang at Sun Fei ay damyugo sa kanilang mga puso. Ang mga nahulog ay pawang mga elite na disipulo mula sa pamilya Zhao at Sun. Ang bawat isa sa kanila ay nagtanim pagkatapos makakuha ng malaking halaga ng mga mapagkukunan at pananalapi, ngunit sa isang iglap, lahat sila ay namatay sa harap nila. Shen Tangshan, napakalupit mo. Sina Zhao Liang at Sun Fei ay halos mabali ang kanilang mga bakal at malupit na sinabi. Pumunta kayong lahat sa bahay ko para pumatay ng mga tao at magsunog, at nagreklamo kayo na ako ay napakalupit, nakakatuwa. Zhao Liang at Sun Fei, payo ko sa inyo na huminto na, huli pa ang lahat, hindi ako taong Chen. Malambot persimmons na kahit sino ay maaaring kurutin sa kalooban. Panipi, sa Chen Mansion, dumating ang malamig na boses ni Chen Tangshan. Kabanata 145. Magkaaway na ang dalawang panig, at ang isa sa kanila ay naglunsad ng pag-atake ng bagyo sa isa pa. Sa kasalukuyan, inaakusahan din nila ang kabilang partido na gumawa ng kanilang mga aksyon. Ito ay isang uri lamang ng loika ng magnanakaw. Pinapayagan lang kitang patayin, ngunit bawal kang lumaban. Kung lalaban ka, ikaw ay magiging malupit at hindi makatao. Ito ang iniisip ni na Zhao Liang at Sun Fei sa sandaling ito. Sa anumang kaso, ang iyong Chen House ay buburahin ng mga tropang gwardya maaga o huli. Kung gayon, mas mabuting mamatay sa kamay ng ating dalawang pamilya at bigyan tayo ng ilang mga gantimpala. Sa makatuwid, sapat na ang pumatay sa pamamagitan ng masunerang paghila sa leeg. It was destined. Kaya, inutusan ni Chen Tangshan ang kanyang mga disipulo na kontrahin ang pag-atake at patayin ang mga disipulo sa kanilang dalawang probinsya. Mula sa pananaw ng 2 taong ito, ang kasalanan ay kasuklam-suklam at hindi mapapatawad. Ang puot kay Chen Tangshan sa puso ng 2 tao ay lalong lumalim. Ibigay mo sa akin, magmadali, hindi ako naniniwala na hindi ko masisira ang gate ng courtyard ng maliit na Chen Mansion. Ang isipan ni na Zhao Liang at Sun Fei ay puno ng puot at galit, bawat isa ay may kahindik-hindik at kakilakilabot na tingin. Inutusan nila ang mga piling disipulo ng angkan na salakayin ang Chen Mansion ng buong lakas. Kasabay nito, ang bawat nasa katanghaliang gulang at matandang lalaki na nagpapalabas ng malakas na aura ay tumalon din, may hawak na isang kayamanan na nagpapalabas ng iba't ibang kinang, at hamampas patungo sa dingding ng Chen Mansion.
Ang mga nasa katanghaliang gulang at matatandang ito ay ang pinakamalakas na pag-iral sa dalawang pamilya ni Zhao at Sun, at ang pinakamababa ay ang pagkakaroon ng mga elder ng deacon. Ginawa ng mga taong ito ang kanilang makakaya, at ang kanilang lakas ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga piling disipulo. Kahit na ang Chen Mansion ay may mataas na pader na complex, karaniwang imposibleng makayanan ang mga pag-atake ng mga matatandang ito. Hindi mabilang na kinang-ang lumipad mula sa mga talim ng mga matatandang ito, na nagbuga ng iba't ibang dagandong, at hamampas patungo sa mga dingding ng Chen's Mansion, at posibleng maputol ang mga dingding ng Chen's Mansion. Biglang, sa dingding ng patio ng Chen Mansion, sunod-sunod na lumiwanag ang isang serye ng mga pattern. Ang pattern na ito ay karaniwang nakatago sa dingding ng courtyard at hindi makikita sa lahat. Ngunit ngayon, ang mga pattern na ito ay kumikinang ng maliwanag. Pagkatapos, ang lahat ng mga pattern ay naging isang malaking defensive array, at isang transparent na takip ng hangin ang lumitaw mula sa mga dingding ng patio na ito at naging isang baligtad na higanti. Ang parang bowl na kalasag ay ganap na nagpo-protekta sa buong Chen Mansion. Ito ang formation. Si Zhao Liang at Sun Fei ay natigilan at nanginginig nang makita nila ang Chen Mansion, na pinuprotektahan ng isang transparent na kalasag tulad ng isang baligtad na higanting mangkok. Hindi sila kumakain ng baboy, at palagi silang nakakakita ng mga baboy na tumatakbo. Ang eksenang ipinakita ng Chen Mansion sa kanilang harapan ay talagang posible lamang sa pagbuo. Sa sandaling ito, ang hindi mabilang na mga pag-atake mula sa mga matatanda ng pamilya Zhao at Sun ay patuloy na hamampas sa layer na ito ng mga kalasag. Kaya lang hindi gumalaw ang shield, nahulog ang atake sa shield, parang kinikiliti. Nakita ni Hao Dewen na nakataas ang kalasag na ito, at bahagyang nagulat ang kanyang mukha. Paano maisasaayos ang ganitong defensive array sa maliit na Chen house na ito? Ito ay medyo mahirap. Patriarch Zhao, Patriarch Sun, anong nangyari? Bakit hindi mo narinig na may defensive array si Chen Mansion? Medyo malamig ang boses ni Hao Dewen, at tinanong ni Xingxi sina Zhao Liang at Sun Fei na parang may kasalanan sila. Sabay na nakaramdam ng lamig sina Zhao Liang at Sun Fei. Kahit na matagal na silang hindi nakikipag-ugnayan kay Hao Dewen, alam nilang napakahinala at malupit ng taong ito. Kung mali ang pagkakaintindi mo sa kanilang dalawa at hindi mo isusumbong, natatakot ako na hindi sila magbubunga ng mabuti. Mabilis na sinabi ni Zhao Liang, Master Hao, hindi namin kasalanan ang bagay na ito. Hindi natin alam kung kailan na-deploy ang Chen para sa naturang defensive formation. Alam mo rin ang pambihira ng formation mages. Sa lugar na ito, paano magkakaroon ng pamilya upang ayusin ang pagbuo? Kahit na may isang formation mage na handang tumulong sa amin sa pag-set up ng formation, hindi namin kayang bayaran ang gastos sa pagkuha ng isang formation mage. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin si Patriarch Sun Fei Sun. Wala talaga kaming alam dito. Panipik. Sinabi rin ni Sun Fei, Master Hao, tama ang sinabi ni Patriarch Zhao. Dahil ang dalawa sa akin ang nanguna sa buong pamilya sa pagiging guardianship, talagang hindi na kailangang itago ang ganoong malaking kaganapan para sa Chen Palace. Hindi talaga alam ng mga tao, kaya pakihinti na mag-imbestiga si Master. Panipik. Ngumuso si Hao Dewen at walang sinabi. Alam din niya sa kanyang puso na hinding-hindi itatago ni Zhao Liang at Sun Fei ang ganoong kalaking kaganapan. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang bugbugin ang 2 taong iyon paminsan-minsan, baka isipin nilang sila ang mga padre de pamilya at hindi siya tinitingnan. Ang maliliit na pamilya tulad ni Zhao at Sun ay hindi umutot sa mata ni Hao Dewen. Natahimik sandali si Hao Dewen, at nagsabi, kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang defensive formation na ito, ayon sa aking mga obserbasyon, ay isa ring second layer na defensive formation sa pinakamababang antas. Sa ating kasalukuyang lakas, karaniwang hindi masisira, kung gayon paano natin masusupol ang Chen Mansion at mapapawi ang rebelding gang na ito. Panipik. Matagal na nag-isip sina Zhao Liang at Sun Fei, ngunit wala silang magandang ideya. Ito ang unang pagkakataon nilang makita ang defensive formation na ito. Ngayon ay kailangan nilang maghanap ng solusyon. Totoo talaga ang ilang malalakas na tao. Matapos mag-isip sandali, biglang sinabi ni Fei,
Master Hao, mayroon akong solusyon dito, hindi ko alam kung gagana ito. Sinulyapan ni Hao Dewen si Sun Fei at sinabing, magana man ito o hindi, maaari mo munang sabihin sa akin. Oo, magalang na sumagot si Sun Fei, Lord Hao, ang pangunahing tirahan ng pamilya Chen ay may defensive formation. Hindi namin nalampasan ito. Gayunpaman, bukod sa pangunahing tirahan, ang pamilyang Chen ay may maraming mga disipulo at mga pamilya sa paligid, miyembro. Hindi nakatira sa pangunahing bahay, ngunit ipinamamahagi sa ibang mga lugar sa Qingyang City. Bukod doon, ang pamilya Chen ay nagmamay-ari din ng ilang tindahan sa Qingyang City. Karamihan sa mga may-ari ng tindahan at kaibigan sa loob ay mga alagad din ng pamilya Chen. Una naming hinuli ang mga disipulo ng pamilyang Chen na ito, at pagkatapos ay pinilit namin si Chen Tangshan na buksan ang pinto at sumuko. Kung tatanggapin ito ni Chen Tangshan, natural na hindi aatake at sisirain ng pamilyang Chen ang sarili nito. Kung hindi ito tatanggapin ni Chen Tangshan, direkta nating papatayin ang mga disipulo ng pamilyang Chen na ito. Sa mga taong ito, tiyak na may mga kamag-anak, kaibigan, at miyembro ng pamilya ng mga alagad ng pangunahing bahay. Kung si Chen Tangshan ay tumangging sumuko at pinugutan ng ulo, ang mga disipulo ng pamilyang Chen sa loob ay tiyak na magagalit. Pagdating ng panahon, magiging unstable ang pamilya Chen at aatake tayo sa pamilya Chen, mababawasan ang pressure, ano sa palagay mo? Panipi. Nakinig si Hao Dewen, at kumaibot ang kanyang mga mata, pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Patriarch Sun, si Jiang ay talagang matanda at mainit. Ang iyong plano ay higit sa posible, ito ay lubos na magagawa, gaya ng sinasabi mo. Dahil nilabag ko ang pamilya Chen sa pagkakataong ito, gagawa ako ng pahayag sa mga gwardya. Dapat mong tandaan ang iyong unang benepisyo sa kampanyang ito. Panipi. Nagmamadaling sinabi ni Sun Fei na mahinhin, don't dare, kung talagang kukunin mo si Chen Jiazuang, ang lahat ay naghihintay pa rin sa master na mamuno ng maayos, gagawa lang kami ng random na ideya sa ibaba. Lalong naging masaya si Hao Dewen matapos marinig ang mga salita ni Sun Fei. Sapat bang komandat si Patriarch Sun? Bakit hindi ito ay promote ng higit pa sa hinaharap? Kabanata 146. Sa oras na ito, sa Chen Mansion, si Chen Tangshan ay pawis din, na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Chen Lei, sa tingin mo ba tama ang ginawa ko? Magiging sanhi ba ito ng pagkawasak ng pamilya Chen? Kung tutuusin, ang kabilang partido ay ang tagapag-alaga ng mansyon, na kumakatawan sa gobyerno, at ang aming pamilyang Chen ay isang maliit na pamilya lamang sa isang lugar. Iyon lang, sa ilalim ng napakalaking opisyal na presyon, natatakot ako na ito ay mapupuksa sa dulo ng daliri. Panipi. Nag-aalalang sinabi ni Chen Tangshan kay Chen Lei, hindi niya alam kung ginawa niya ito at dadalhin si Chen Mansion sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Hindi inisip ni Chen Lei ang bagay na ito sa kanyang puso, na may maluwag na ekspresyon, at sinabing, Patriarch, huwag kang mag-alala, ang mga bagay na ito ay malayo pa. Ipunan ang mga piling alagad sa pamilya. Sa pagkakataong ito, papatayin natin ang mga tuntunin. Talagang iniisip namin na ang aming Chen Mansion ay isang malambot na persimmon, at dapat namin itong kurutin kung kami ay isang individual. Panipi. Alam din ni Chen Tangshan na siya ay talagang medyo nag-aalinlangan sa sandaling ito, at ngayon ang sandali ng buhay ng pamilya at kamatayan, talagang hindi nararapat na pag-usapan ang nakakadismaya na paksang ito. Sige, ipapatawag ko ang mga tao, kahit mamatay ako, lalabanan ko sila hanggang dulo. Sa puntong ito, gusto man nilang sumuko, hindi sila bibigyan ng pagkakataon ng kalaban na sumuko. Mas mabuting lumaban hanggang dulo. Kapag naisip na ni Chen Tangshan ang plano, tumunog ito ng alarm bell sa pamilya, at ang mabilis na pagtunog ng mga kampana ay umalangaw-ngaw sa buong Chen Mansion. Nang marinig ang pagtunog ng alarm bell, agad na ibinaba ng lahat ng mga disipulo mula sa buong Chen Mansion ang kanilang ginagawa. Nagdala ng mga sandata at kagamitan sa lalong madaling panahon, at nagmadaling pumunta sa pre-arranged martial arts field. Sa loob ng quarter ng isang oras, dumating ang lahat ng mga angkan sa buong Chen Mansion na maaaring lumahok sa digmaan. Maging ito ay ang mga nakababatang henerasyon ng mga disipulo, ang gulugod, o ang mga elder level figure, nang walang pagbubukod,
silang lahat ay nagtipon sa larangan ng martial arts, bawat isa ay may mataas na espiritu ng pakikipaglaban at puno ng sigla. Disciple, ngayon, ang mga guard force ay nakikipagsabuatan sa mga pamilya Zhao at Sun at gustong sirain ang aking pamilyang Chen. Let me ask you one question, kung gusto nilang sirain ang pamilya ko Chen, hindi ka papayag. Walang pangako, walang pangako. Sa larangan ng martial arts, lahat ng mga disipulo ay nagalit at itinaas ang kanilang mga espada ng mataas at sumigaw ng malakas. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Malakas na tanong muli ni Chen Tangshan. Digmaan. Ang mga disipulo ng Chen Mansion ay umungal ng malakas, habang ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nakaturos sa langit, ang tunog ay yumanig sa kalangitan, at ang kanyang momentum ay mataas. Okay, kung gayon, aakayin kita upang lumikha ng isang landas ng dugo, isang landas ng kaligtasan, isang hindi magagapi na landas, at isang landas ng kaluwalhatian. Malakas na sumigaw si Chen Tangshan, nang walang galit at prestihiyo, ang alon ng hangin mula sa superior ay kusang naging masigla, marilag at marilag. Dahil sa kasiglahan ni Chen Tangshan, ang mga sundalo ng Chen Mansion ay labis na masigasig, at ang kanilang espiritu ng pakikipaglaban ay naging sukdulan. Ngayon pabayaan ang hukbo ng lungsod at ang mga puwersa ng koalisyon ng araw at Zhao sa labas, kahit na ang hukbong dayuhan ay nasa harap nila, nang ahas silang sumugod sa labanan ng kamatayan. Okay, ngayon, sundin mo ang utos ko at magpalat ng damit. Pagkatapos magsalita ni Chen Tangshan, nagsimula siyang mag-utos na hatiin ang mga manlalaban sa angkan gaya ng dati at nagsimulang maglaan ng kagamitan. Ang kagamitang ito ay ibinigay lahat kay Chen Tangshan ni Chen Lei, at pagkatapos matanggap ang kagamitang ito, determinado si Chen Tangshan na lumaban hanggang sa wakas kasama ang mga bantay at disipulo ng Zhao at Sun clans, at tiwala siyang mananalo. Dahil masyadong makapangyarihan at mahalaga ang kagamitang dala ni Chen Lei. Mayroon lamang 3,000 set ng baluti para sa ikalawang antas ng mga kayamanan, at gayon din, bukod sa baluti, mayroon ding 3,000 set ng parehong mga espada. Bilang karagdagan, mayroong libu-libong mga bote ng lahat ng uri ng elixir na nagpapanumbalik ng pisikal na lakas, enerhiya at sigla. Bukod doon, mayroong higit sa 1,000 blood-piercing bows. Ang mga kagamitan lamang na ito, hanggat ang mga ito ay ipinamahagi sa mga disipulo ng Chen House at hayaan silang magbigay sa kanila, kung gayon ang lakas ng Chen House ay agad natataas ng higit sa 10 ulit. Para sa daan-daang libong mga mababang grade na metacrystal na bato, pinalaki nito ang lakas ng Chen Mansion ng 12-dosenang beses. Siyempre, imposible para sa mga metasphere na ito na agad na mag-transform sa kinakailangang combat power, ngunit sa kasalukuyang combat power ng Chen Mansion, ang mga metasphere na ito ay hindi na kailangan. Pagkatapos lamang ng tagumpay sa labanang ito, ang metasphere na ito ay gaganap ng pinakamalakas na paggamit nito, na nagpapahintulot sa lakas ng mga disipulo ng Chen Mansion na umangat ng husto. Sa mga bagay na ito, naramdaman ni Chen Tangshan na ang lakas ng Chen Mansion ay pambihira, at nang-ahas siyang makipaglaban sa sinuman. Nang maipamahagi ang mga kagamitang ito, ang mga mag-aaral na may mataas na espiritu sa pakikipaglaban ay mas nasasabik, na nais na agad na umalis sa bahay at labanan ang kalaban. Patriarch, hayaan mo na lang ang mga katribo na bumitaw at pumatay. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iba pang mga bagay. Mayroon akong pagkakakilanlan ng isang direktang disipulo ng Xuantian sect, pabayaan ng isang maliit na gwardya, kahit isang gwardya ng county, panginoon ng lungsod, at tinyente ng county. Ano naman ang Chen Mansion sa akin? Panipik. Sa huli, muling tiniyak ni Chen Lei si Chen Tangshan, at pagkatapos marinig ang pangako ni Chen Lei, nawala ang mga huling alalahanin ni Chen Tangshan. Sa katunayan, si Chen Lei ay isa na ngayong inner disciple ng Xuantian sect. Sa ganoong katayuan, pabayaan ang isang maliit na bantay ng lungsod, maging ang prinsipe ng isang bansa, hindi siya nang ahas na suron siya ng madali. Okay, sabihin mo sa mga taong ito kung gaano kaganda ang Chen Mansion ko. Ang sulok ng bibig ni Chen Tangshan ay nagpakita ng isang mapait na ngiti, at ang mabangis na hayop na nagtago sa Chen Mansion sa wakas ay nagsiwalat ng mga pangil nito, na nagpasindik sa kaaway. Chen Tangshan, lumabas ka kaagad, kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Panipik.
Nang iaanunsyo na ni Chen Tangshan na lalabas na ang mga disipulo ng Chen Mansion, biglang may sumisigaw na boses sa labas. Tumalon si Chen Tangshan sa dingding ng patio ng Chen Palace at tumingin sa labas. Ang hitsura nito ay nagpagalit sa kanya. Bago ang pagbuo ng mga tropa sa labas, ang mga disipulo ni Zhao at Sun ay sinamahan ng isang malaking grupo ng mga tao, na nagpaluhod sa mga taong ito sa harap ng Chen Mansion, habang si Sun Fei, ang pinuno ng pamilyang Sun, ay nakatayo sa harap ng grupong ito ng mga tao, tinawag si Chen Tangshan. Ang grupong ito ng nakaluhod na mga tao, matanda, nasa katanghaliang gulang at bata, may alam si Chen Tangshan, ang ilan ay hindi. Gayunpaman, maaari lamang siyang manghusga mula sa mga taong kilala niya. Ang mga taong ito ay pawang mga peripheral na disipulo at angkan sa labas ng pangunahing tirahan ng Chen Mansion, at ang ilan ay mga pinuno, tindera, at mga taong mula sa mga industriya ng Chen Mansion. Kahit na ang ilan sa kanila ay hindi miyembro ng Chen House, malapit pa rin silang nauugnay sa Chen Palace, at mga matatandang tao na nagtrabaho sa Chen House sa loob ng maraming taon. Sun Fei, ano ang ibig mong sabihin dito? Nakatayo sa dingding, galit na tinanong ni Chen Tangshan si Sun Fei. Malamig na ngumiti si Sun Fei at sinabing, Chen Tangshan, Family Master Chen, napakapambihira mo. Kami ay nanirahan ng magkasama sa Qingyang City sa loob ng maraming taon. Hindi ko akalain na ang bahay ng pamilya mo Chen ay hindi namamalayan. Ang napakalaking depensibong pormasayon ay talagang kahanga-hanga. Ang iyong defensive formation ay matalino, ngunit gaano man katalino ang pormasayon, mayroong isang paraan upang masira ito. Ngayon, inuutusan ko kayong isara ang pormasayon, buksan ang mga pintuan ng palasyo, at papasukin kami. Ipinapangako ko na hanggat ginagawa mo ito, kayong lahat sa Chen Mansion ay maliligtas ang kanilang buhay. Kung hindi ka susunod, ang mga taong ito, ang dugo ng iyong pamilyang Chen, ang angkan, at ang mga tumutulong sa iyong pamilyang Chen, ay isa-isang pupugutan ng ulo sa harap mo Chen Tangshan. Ipinapangako ko na walang makakaligtas. Panipik. Kabanata 147. Nang makita ang karumaldumal na mukha ni Sun Fei, bumantong hininga si Chen Tangshan sa kanyang puso, at sinabing, Patriarch Sun, kalahating taon na ang nakalipas, ikaw at ako ay nag-away ng magkatabi para parusahan ang pamilya Wang. Ngayon, bakit ka magagalit at ipakita sa pamilya kung Chen ang great means? Hindi mo ba naisip ang tungkol sa pagkakaibigan sa lahat ng oras na ito? Panipik. Napangiti si Patriarch Sun at sinabi, Chen Tangshan, ito ay dahil sa namimiss ko ang dating damdamin kaya hinihiling ko kay Master Hao na gumawa ng exception para bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Hanggat isasara mo ang pormasayon at buksan ang pinto para sumuko, ipinapangako ko sa iyo ang libu-libong tao sa pamilya Chen. Hindi magkakaroon ng panganib na nagbabanta sa buhay, kung hindi, kahit na kayang labanan ng iyong pamilyang Chen. Gaano katagal mo kayang labanan? Isang araw, 2 araw, o 1 taon o 2 taon? Chen Family Master, mabubuting tao ang mga taong nakakaalam sa mga pangyayari, wala ka bang dahilan, hindi maintindihan? Panipik. Sinabi ni Chen Tangshan, Sun Fei, kung sasabihin mo, tila walang puwang para sa pagpapahinga. Sinabi ni Sun Fei, may lugar ba para sa pagpapahinga? Nasa isip lang ni Patriarch Chen, bakit kailangan mo pang tanungin? Napabuntong hininga si Chen Tangshan at sinabing, okay, kung gayon, ipinapangako ko sa iyo ang iyong mga kondisyon, ngunit kailangan mo ring ipangako sa akin na hindi sasaktan ng sinuman sa aking pamilya Chen. Sinabi ni Sun Fei, walang problema. Masayang saad ni Sun Fei, ngunit may panunuya sa kanyang puso. Sumasang-ayon ang aking Sun Fei sa iyo, ngunit hindi sumasang-ayon si Lord Hao. Kung inuutusan ka ni Lord Hao na patayin ka, wala itong kinalaman sa Sun Fei. Muling sinabi ni Chen Tangshan, sa kasong ito, payagan mo muna akong mga miyembro ng Chen Clan, bubuksan at isasara ko ang formation at bubuksan ang gate. Nang marinig ito ni Fei, nagalit siya at sumigaw, Chen Tangshan, huwag kang mahiya. Ipinapangako kong ililibre ko ang iyong Chen Mansion. Isa na itong malaking sinseridad. Huwag maging sakam at huwag mabusog. Napailing si Chen Tangshan, at sinabing, kung hindi mo makitang binitawan mo ang aking mga tao,
hindi ko bubuksan ang tarangkahan ng mansyon at isasara ang porma sayon. Malaking bagay ito, maghihiwalay ang lahat. Nakita ni Sun Fei ang tono ni Chen Tangshan ng matatag, na sumilip kay Hao Dewon, pabayaan ang mga taong ito, hindi siya maaaring maging master. Bahagyang tumanggo si Hao Dewon, na nagpapahiwatig na maaari siyang sumang-ayon sa mga tuntunin ni Chen Tangshan. Ang mga taong ito ay mga ordinaryong tao lamang. Hindi masasabing wala silang kapangyarihang maggapos ng mga manok, ngunit tiyak na wala silang malakas na kapangyarihang panlaban. Isa lamang silang grupo ng mahihinang tupa na maaaring katayin anumang oras. Kahit na ang mga taong ito ay pinakawalan, gusto nilang hulihin ang oras ay madali. Matapos makuha ni Sun Fei ang mga tagubilin ni Hao Dewon, nag-isip siya saglit, at sinabing, oo, maaari mo muna siyang pabayaan. Ngunit huwag kang magulo, kailangan nating kilalanin ang mga taong ito na mahuhuli muna natin minsan, maaari mong mahuli, pangalawa at pangatlong beses. Kung maglakas loob kang maglaro, tiyak na pagsisisihan kita habang buhay. Panipi. Sinabi ni Chen Tangshan, makapanatag ka, hanggat hahayaan mo ang mga tao na pumunta sa akin, kung gayon ay tiyak na hindi ako maglalaro, at isasara ko ang porma sayon at bubuksan ang gate ng palasyo gaya ng ipinangako. Sinabi ni Sun Fei, sana gawin mo ang sinasabi mo. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang kamay para palayain ng mga tao ang lahat ng mga ordinaryong disipulong nahuli niya. Halika rito, hinayaan ni Chen Tangshan ang mga ordinaryong disipulong ito na lumapit sa Chen Palace, at pagkatapos, nang lumapit ang mga disipulong ito sa Chen Palace, gumaan ang pakiramdam niya. Hindi nagmamadali si Sun Fei. Mas mabuting pumasok sa Chen Mansion ang mga ordinaryong disipulong ito. Sa kasong iyon, maaari nilang hulihin ang lahat ng mga taong ito ng sabay-sabay. Shen Patriarch, maaari mo bang tuparin ang iyong pangako? Malamig na sabi ni Fei sa mga taong tumatakbong parang tupa. Sa likod ng Fei, isang hanay ng mga mamamana ang naghihintay sa buong labanan. Hanggat nagbigay siya ng utos, maaari niyang barilin ang lahat ng mga taong ito sa pugad ng trompeta. Nang makita ni Chen Tangshan ang tribo na nagtipon malapit sa tarangkahan ng Chen Mansion, tumanggaw siya at sinabing, okay, maaari kong isara ang formation. Pagkatapos magsalita, ikanaway niya ang kanyang kamay, at lumabo ang maliwanag na linya sa dingding ng Chen Mansion. Pagkatapos ng ilang pagkislap mula sa malaking kalasag na hugis mangkok, tuluyan itong nawala, tulad ng ipinangako ni Chen Tangshan. Isara mo si Chen Fa ng ganyan. Pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang nakasarang pinto ng Chen Mansion. Sa sandaling bumukas ang pinto ng Chen Mansion, napuno ng pawis ang kinakabahan na noo ni Fei, at palihim siyang gumawa ng ilang paggalaw. Hanggat ang pinto ng Chen Mansion ay ganap na nakabukas, maraming elder na mahusay sa physical fitness ang susugod sa Chen Mansion sa unang pagkakataon. Hanggat papasok ka sa Chen Mansion, hindi ka matatakot na sisimulan muli ng Chen Mansion ang malaking formation. Sa ganitong paraan, ganap nilang makokontrol ang Chen Palace. Hanggat kontrolado nila ang Chen Palace, magiging napaka-irresponsible na patayin o laslasin ang Chen Palace. Matapos matanggap ang hudyat ni Sun Fei, ilang elder na mahusay sa physical fitness ang nagtipon ng kanilang lakas, hanggat nakabukas ang pinto para makadaan, agad silang kikilos. Ang pamilyang Sun at ang mga disipulo ng pamilya Zhao sa likod ni Sun Fei ay sabay ding kinuyam ang kanilang mga sandata. Bagamat nangako si Sun Fei na hindi niya sasaktan ng sinuman sa Chen Mansion noon, ang utos na ibinigay niya ng may kilos ay hindi manatili, at anuman ang pamilya Sun at mga disipulo ng pamilya Zhao, ang utos na ito ay natural na pinanghawakan. Ngumiti din si Hao Dewon. Si Chen Tangshan ay talagang walang muwang. Akala ko talaga sa pagsasara ng porma sayon at pagbubukas ng mga gate ng mansion, may iligtas niya ang buhay ng dakilang anak ni Chen Mansion, katawa-tawa. Sa pagkakataong ito nang pumunta siya rito, hindi siya handa na mag-iwan ng paraan para mabuhay ang pamilya Chen. Sa pagkakataong ito ay dumating siya para ipagtanggol ang kapangyarihan, hindi para pumatay. Paano iyon? Sa buong Qingyang City, bukod sa 4 na pangunahing pamilya, may iba pang puwersa. Hindi lahat ng kapangyarihang ito ay nakatali sa bantay. May mga tao rin na nanunood at nag-aalangan, tulad ng pamilya ni Ye. Sa pagkakataong ito,
Papatayin niya ang mga ilog ng dugo at mga bangkay kung saan-saan, para malaman ng lahat kung ano ang mangyayari kung susuwayin niya ang utos ng gwardya. Swish! 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 Nang kalahating bukas ang pinto ng Chen Mansion, biglang may lumabas na 5 figure mula sa gilid ni Faye na parang kumikislap na kidlat, gumuhit ng mga after-image sa hangin, at nagmamadaling pumasok sa bilis ng kidlat at bato. Sa loob ng Chen Mansion. Tapos na. Nang makitang lumipad ang 5 makapangyarihang elder sa paligid niya papunta sa Chen Mansion, sumigaw si Faye nang may galit sa kanyang puso. Ang 5 matatandang ito, bawat isa ay may cultivation ng ika-9 na palapag ng Ningyuan Realm, at ang cultivation ng ika-9 na palapag ng Ningyuan Realm. Hindi sila masyadong makapangyarihang mga master sa Zhuan Tianzang, ngunit sa Qingyang City na ito, isa na ang pinakamataas na powerhouse na nakikita ng karamihan sa mga tao. Ang 5 taong ito ay pumasok sa Chen Mansion at naniwala na tiyak na magagawa nilang masindak si Chen Mansion. Patayin mo ako, huwag mong iligtas ang isa. Nang makitang tapos na ang malaking kaganapan, direktang pinunit ni Faye ang maskara ng pagkukunwari, nagmukhang malamig, at nagutos na patayin siya. Natupad ang utos ni Sun Faye. Libu-libong mga disipulo sa 2 tirahan ni Sun at Zhao, na naghihintay sa labanan, ay agad na itinaas ang kanilang mga sandata sa isang nakamamatay na paraan at pinatay ang mga walang armas na miyembro ng pamilyang Chen. Talaga bang iniisip ng mga taong ito mula sa pamilyang Chen na makakatakas sila sa kanilang buhay? Masyado silang walang muwang. Ginamit nila ang kanilang dugo upang pukawin ang layuning pumatay sa puso ng aking apo at ng mga disipulo ni Zhao. Dahil sa malakas na hangarin ng pagpatay na ito, dumudugo ang Chen Mansion. Tiningnan ni Sun Faye ang mga piling tao na parang agos na sumusugod, na may panunuya sa kanyang mukha. Kabanata 148. Sa oras na ito, ganap ding bumukas ang pinto ng Chen Mansion. Tumayo si Chen Tangshan sa dingding, malinaw na nakikita ang ekspresyon sa mukha ni Sun Faye, at bamantong hininga sa kanyang puso na talagang gusto ni na Sun Faye at Zhao Liang ang Chen Mansion. Patayin natin silang lahat, kung ganoon nga. Huwag mong sisihin si Chen Tangshan sa pagiging hindi mapagmahal. Ikinaway ni Chen Tangshan ang kanyang kamay, walang tigil na lumabas ng gate ang mga anak ng pamilyang Chen na kumpleto sa sandata, at pagkatapos ay nasanay sila ng gusto at nag-coordinate para bumuo ng labanan sa mismong lugar. Ang unang bagay ay protektahan ang walang armas na tribo. Pagkatapos, maayos na itinaas ng isa pang pangkat ng mga disipulo ang bloodlight piercing arrows na kakalagay lang sa kanilang mga kamay, at pinisil ang mga arrow ng walang awang. Nagkaroon ng tinglang, nakakasira ng anit na tunog sa hangin. Libu-libong crossbow arrow na may desperado na aura ang agad na sumugod sa katawan ng mga disipulong Zhao at Sun na sumugod. Ang sobrang mapurol na tunog ng mga pana na pumapasok sa laman ay patuloy na tumunog. Sumugod ang mga alagad ni na Sun at Zhao, maayos tulad ng pagputol ng trigo, diretsyong nahulog sa lupa, at namatay. Ang cloud bow na ito ay napakalakas, at maaaring magdulot ng malaking banta sa Celadon flying cloud boat ni Chen Lei, lalo pa ang mga disipulo ng maliliit na pamilyang ito. Ang mga disipulo ni Sun at Zhao ay lubos na sinanay sa mga karaniwang araw, ngunit ngayon ay hindi na sila nagsusuot ng anumang baluti. Sa karamihan ay nakasuot lamang sila ng mga damit na gawa sa balat. Ang katad na baluti na ito ay marupok at mahina sa harap ng mga pana na tumatagos sa dugo. Ang isang piraso ng papel ay walang pagkakaiba. Ang matatalas na pana ng pana, tulad ng isang grupo ng mga pirana, ay madaling napunit sa mga depensa ng mga taong ito at tumagos sa kanilang laman at dugo. May ilang crossbow arrow pa na tumagos sa katawan ng isang tao at saka muling bumaril sa katawan ng iba. Nagiging sanhi ng hindi kapani-paniwalang pagkamatay. Masakit sa akin iyon. Nang makita na ang mga disipulo sa angkan ay pinutol na parang trigo, at ang kanilang buhay ay inani ng mga palaso ng dugo at liwanag, ang mga puso ni Sun Faye at Zhao Liang ay parang mga kutsilyo, at si Sun Faye ay napasigaw sa sakit at tumingin kay Chen Tangshan. Puno ng matinding puot ang kanyang mga mata. Kung maaari, gusto na niyang putulin si Chen Tangshan ng 1,000 beses. Matapos i-shoot ang unang round ng mga crossbow arrow, sabay-sabay na inihagis ng mga disipulo ng Chen Palace ang mga crossbow arrow na tumatagos sa dugo sa kanilang mga kamay sa lupa. Ngayon ay walang oras upang i-mount ang pangalawang crossbow.
Lahat ay bumunot ng kanilang mga espada, at pagkatapos ay walang takot na hinarap ang mga Zhao at Sun disciples na patuloy na sumugod. Kapag nagkita ang mga kalaban, sobrang inggit sila. Halos sabay na tumili ang mga disipulo ni Sun Zhao at ang mga disipulo ni Chen Palas, at ang mga espada sa kanilang mga kamay ay naglalaslas sa isa't isa ng buong lakas. Agad na tumunog ang tunog ng labanan ng espada. Sa isang round lamang, libu-libong mga disipulo mula sa dalawang tirahan ng Sun at Zhao ang pinugutan ng ulo, ngunit ang mga disipulo ng tirahan ng Chen ay hindi nasaktan. Talagang nalito ng talaang ito ang dalawang patriarch, sina Sun Fei at Zhao Liang, at medyo hindi sila malinaw sa kanilang katinuan. Paano ito posible? Bakit napakalakas ng mga disipulo ng Chen Mansion? Gusto lang umiyak ng dalawang ninuno na sina Sun at Zhao nang walang luha. Ang sitwasyon ng labanan sa larangan ng digmaan ay direktang nasa isang panig na kalakaran. Ang mga disipulo ng Chen Mansion ay parang mga tigre sa kabundukan, habang ang mga disipulo ng Araw at Zhao ay parang mga tupang naghihintay na katayin, at wala silang kapangyarihang lumaban. Bakit ito nangyayari? Ang dalawang Panginoon ay nanood ng labanan sa larangan ng digmaan, luha sa kanilang mga mata. Tiningnan ni Chen Tangshan ang sitwasyon sa larangan ng digmaan na may malamig na mukha. Magkakaroon ng ganoong resulta, at hindi na siya nagulat. Ang kagamitan na ibinigay ni Chen Li sa kanya ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay na mga item. Gamit ang mga disipulo ng Chen House, maaari nilang agad na mapataas ang lakas ng mga disipulong ito ng 3 hanggang 5 beses. Ang treasure armor sa bawat isa sa kanila ay treasure armor ng tier 2 o mas mataas, at ang mga espada sa kanilang mga kamay ay treasure armor din ng tier 2 o mas mataas. Ang mga treasure protector na ito ay napakalakas sa depensa, kahit na tumayo sila at hayaang laslasin sila ng mga disipulo ni Zhao at Sun, hindi sila masasaktan. Ang treasured sword sa kanilang mga kamay ay kayang putulin ang sandata ng kalaban gamit lamang ang isang kutsilyo, kahit na may kutsilyo. Sa ganitong uri ng lakas, natural na patayin ang mga disipulong Chen at Zhao na magkatabi. Ang sitwasyon sa labas ng Chen Palace ay nagpakita ng one-sided trend, na hindi lalampas sa inaasahan ni Chen Tangshan. Sa looban ng Chen Palace, ang 5 matatandang pumasok ay nagkakaproblema din sa oras na ito. Kakapasok lang nila sa Chen Mansion ay napalibutan siya ng mga tao sa isang iglap. At ang mga nakapaligid sa kanila ay pawang mga disipulo ng nakababatang henerasyon ng Chen Mansion. 4 na tao ang nakapaligid sa isang tao, sa kabuuan ay 20 kabataang alagad, ang nakapaligid sa 5 matatanda. Wala bang tao sa bahay ni Chen? Naisip ko talaga na sa tulong ng 4 na kabataang alagad, mabibitag namin ako at ang matanda. Sobrang nakakatawa. Isang elder mula sa Sun's Mansion ang tumingin sa 4 na disipulong nakapalibot sa kanya na may malamig na mga mata. Ang 4 na batang disipulong ito ay mga 20 taong gulang, at lahat sila ay may cultivation sa 2 at 3 antas ng Ningyuan Realm, kaya ang cultivation ay talagang isa sa mga elite sa Chen Mansion. Gayunpaman, ang mga elite na disipulong ito ay maaari pa ring makitungo sa mga ordinaryong disipulo, at walang problema. Gayunpaman, hindi siya isang ordinaryong disipulo, ngunit isang elder ng Sun Palace. Upang maabot ang 9 na antas ng Ningyuan Realm, ang kanyang cultivation ay hindi umabot sa masamang Demon Realm, ngunit siya ay nanatili sa 9 na antas ng Demon Realm. Ningyuan Realm sa loob ng 3 beses 10 taon. Sa nakalipas na 30 taon, pinakintab niya ang tunay na diwa sa kanyang katawan sa antas ng kadalisayan at lakas, na may walang katapusang kapangyarihan. Ang maliliit na karakter na ito sa 2 at 3 antas ng Condensed Element Realm ay maaaring matalo hanggang mamatay sa isang sampal lang. Ang Sun Mansion Elder ay hindi inilagay sa kanyang mga mata ang mga disipulong ito ng Chen Mansion. Binigyan niya ng soft drinks at bahagyang kinuha ang palad. Gayunpaman, ang palad na ito ay napakatalino at direktang nagbabago sa 4 na kaharian. Magkahiwalay na pumutok ang maladilaw na mga palad sa 4 na disipulo. Ang 4 na lupa dilaw na mga palad ng anino, na ang bawat isa ay naglalaman ng walang kapantay na tunay na kakanyahan, ang kanyang pinakamahusay na hanay ng mga palad, na tinatawag na anino ng mga dahon ng palma. Kaya lang naintindihan na niya ang set ng palm techniques to the level of perfection. Sa ilalim ng isang palad, lumitaw ang ilusyon at katotohanan.
Ang bawat anino ng palad ay nagtataglay ng isang malakas na nakamamatay na puwersa. Siya ay may lubos na pagtitiwala sa kakayahang patayin ang apat na mga disipulo ng Chen Hao sa isang palad. At ang apat na disipulo ng Chen Mansion, nang sumalakay ang matanda, sabay-sabay din silang gumala, tinatapakan ang mahiwagang footwork. Ang mga figure ng apat na tao ay parang mga paru-paro na tumatagos sa mga bulaklak, pabilis ng pabilis ang paggalaw. Halos magkasama, sa isa, sa mga mata ng matatandang ito, tila hindi nila masundan ang mga figure ng apat na disipulo. Hoy! Sa sandaling ito, ang apat na disipulo ay nagputol ng isang matalas na talim ng liwanag, at madaling pinutol ang anino ng palad na inatake ng matanda. Sabay-sabay na umungal ang apat na disipulo, at ang mahahabang espada sa kanilang mga kamay ay bumaril ng malakabayo na bahaghari, matalas at nakasisilaw, nakamamatay ng may puwersa. Ang apat na mahabang sword lights ay parang bahaghari, dala ang momentum, direktang umaatake sa matanda. Biglang lumitaw ang isang malaking krisis sa puso ng matandang ito. Mapagpas siya siyang kumilos at dinurog ang lahat ng kanyang kapangyarihan, nag-aalok ng lantang dilaw na kalasag upang tumayo sa kanyang harapan. Hoy! Sa mahinang tunog, ang dilaw na kalasag ay madaling nahati, at isang tuwid na linya ng dugo ang nakaunat mula sa noo ng matanda hanggang sa gitna ng kanyang binti. Pagkaraan ng ilang sandali, umakyat ang dugo, at nahati sa dalawa ang matanda. Kabanata 149. Ang ibang matatanda ay halos kapareho ng kapalaran ng matanda na ito. Napapaligiran sila ng apat na elite na disipulo. Matapos lamang igiit ang wala pang 10 galaw, pinugutan sila ng ulo at pinatay sa lugar. Ang mga elite na disipulong ito ay ang mga pangunahing disipulo ng pamilyang Chen. Very loyal sila sa pamilya Chen. Sinimulan nilang linangin ang Four Elephants Battle Formation 6 na buwan na ang nakakaraan. Ang Four Elephants Battle Formation ay isang set ng battle formations na iniwan ni Chen Li sa pamilya Chen. Ang mga misteryo ay walang katapusan. Ang pinakapangunahing pormasayon ng labanan ay binubuo ng apat na disipulo at ang pagbuo ng labanan para sa apat na maliit na elepante. Dalawang grupo ng maliliit na pormasayon ng labanan sa 6 iyang ay maaaring bumuo ng mas mataas na antas ng pagbuo ng labanan sa 6 iyang, na nagde-double sa kapangyarihan nito. Ang huling malaking 6 iyang battle formation ay maaaring binubuo ng 3,200 6 iyang cultivation battle formation disciples sa parehong oras. Ang pag-eehersisyo, ang kapangyarihan ay walang limitasyon. Kaya lang, ang apat na battle elephant formation na ito ay hindi isang bagay na matututuhan ng lahat. Dapat kang maging isang henyong disipulo na may napakataas na talento at katalinuhan upang maging matagumpay sa paglilinang. Sa kasalukuyan, mayroon lamang 80 disipulo ng pamilya Chen sa Shi-6 iyang battlefield cultivation. Ang 80 tao na ito ay pawang mga direktang disipulo ng pamilya Chen na maingat na napili, may talento at taos-puso. Kaya lang ang 80 cultivation disciples na ito ay hindi sapat na sanay sa apat na elephant battle formation. Maaari lamang silang magsanay ng mga pangunahing pormasayon ng labanan sa mga grupo ng apat. Halos hindi sila makapagsanay ng mga pangunahing pormasayon ng labanan sa mga grupo ng apat. Kung magtutulungan ang dalawang grupo, wala silang magandang kasunduan, lalo pa ang 80. Nagtulungan ang mga tao sa isa't isa, at magtatagal ang pagsasanay at pagtutulungan, at ngayon ay hindi na ito umabot sa ganoong antas. Ngunit ngayon ang pinakapangunahing apat na tao na koponan ng Four Elephant Battle Formation ay maaari ng ganap na abusuhin ang mga elder ng Sun at Zhao family 9th level sa Ningyuan Realm. Matapos patayin ang 5 elder na pumasok, ang 80 disipulo ng Four Elephant Battlefield ay nag-cultivate, at sabay-sabay silang tumakbo palabas ng Chen Mansion at pinatay ang mga disipulo ng dalawang pangunahing pamilya ni Zhao at Sun. Napaatras si Hao Devon, nanginginig ang mga talukap ng mata. Ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Chen Mansion ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Ang Fusion at Zhao Patriarchs ay nagyayabang pa rin sa kanyang harapan, na sinasabi na ang lakas ng Chen Mansion ay maihahambing sa kanilang dalawang pamilya, kahit kaunti. Hindi ganoon kagaling. What the hell is the same? Ang layo-layo nito, hindi naman magka-level. Gayunpaman, ang mga pamilyang Sun at Zhao ang malayo sa pamilya Chen,
at ang mga pamilyang Son at Zhao ay hindi karapat-dapat na magdala ng sapatos sa pamilya Chen. Sun Fei at Zhao Laiyang, itong dalawang idiot, hindi alam kung paano mamuhay hanggang ngayon, may parang hayop na higanteng nakatago sa tabi nila, kung hindi ko sila pinansin sa loob ng maraming taon, lasing din ako. Panipi. Naisip ni Hao Devon na may panunuya sa kanyang puso, ngunit alam din niya na kailangan niyang kumilos. Ang dalawang pamilya Zhao at Son ay hindi ang mga kalaban ng mga disipulo ng Chen House. Sila ay pinugutan na ng higit sa kalahati sa ngayon, ngunit ang bilang ng nasawi sa Chen House ay minimal, ito ay maaaring balewalain, at ang lakas sa pagitan ng dalawang panig ay hindi sa parehong antas. Bigyan mo ako, patayin mo ako. Gumawa ng mapagpasyang desisyon si Hao Dewon, at sa halip na maupo sa gilid, inutusan niya ang mga bantay na kasama niya na kumilos para tulungan ang dalawang disipulong sina Zhao at Son. Ang grupong ito ng mga gwardya ay mas matapang at mas malakas kaysa sa mga alagad ng Son at Zhao, at bawat isa ay nakasuot ng Tier 1 na armor, kahit na ito ay isang mas mababang sistema ng Tier 1, ngunit pagkatapos ng lahat, maaari rin itong magbigay ng hindi mahinang depensa. Parang dalawang malalaking alon sa pagitan ng magkabilang panig, marahas silang nagsalpukan, na nagdulot ng hindi mabilang na pag-ulan ng dugo. Sa sandaling nakipaglaban ang mga sundalo ng tropa ng gwardya sa mga disipulo ng Chen House, agad silang nakaramdam ng matinding pressure. Hindi nakakagulat na ang mga alagad ng araw at Zhao ay pinugutan ng ulo tulad ng mga melon at gulay. Hindi naman mahina ang mga disipulo ni Son at Zhao, totoong masyadong malakas ang mga disipulo ng Chen Mansion. Lalo na ang mga kagamitan sa kanilang mga katawan at mga kamay, na ang bawat isa ay naglalabas ng kakaibang kayamanan, malinaw na mas advanced kaysa sa kanila. Ang mga espada sa kanilang mga kamay ay madaling naputol ng mga disipulo ng Chen Palace, at ang isa sa mga Baoji level ay hindi rin makapagbigay sa kanila ng maraming proteksyon sa isang kisap mata, ang mga gwardya ay nagsimula ring magdusa ng mabibigat na casualty. Lalo na ang 80 cultivation disciples na natutunan ng 4 na battle elephant formations. Bumuo sila ng isang malaking pormasayon ng labanan sa mga grupo ng 4, tulad ng 20 malalaking hilingan ng karne. Ang mga kaaway na pumasok sa bilog, gaano man karami, mataas o mababang paglilinang, halos sa isang kisap mata, sila ay baluktot sa isang piraso ng dugo at mga buto, na mukhang paalang at hindi magagapi. Sa isang iglap, lubusang pinatay ng 20 grupong ito ng 4 na battle elephant formation sina Zhao, Son at ang mga guard sergeants. Pagkatapos, tumalikod sila at dumausdas muli sa karamihan. Saan man sila dumaan, agad na lumikha ng isang nabagyo at maging isang nakakatakot na mamamatay. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ni Hao Dewon ang parehong damdamin tulad ng Son at Zhao ancestors, at sabay na pinagalitan ang Son at Zhao ancestors na duguan. Ang dalawang tanga, ang pamilya Chen ay napakakapangyarihan, hindi nila ito binanggit sa katalinuhan, at ginawa siyang maling paghuhusga. Kung alam mong napakalakas ng pamilya Chen, paano niya ito dadalhin ng ganoon? Kaunti pagdating ng mga tao, kailangan mong magdala ng maraming Panginoon. Sa sandaling ito, huli na ang lahat para sa lahat ng pagsisisi. Ang tatlong puwersa ng koalisyon ng mga guards, ang pamilyang Son, at ang pamilyang Zhao ay nakipaglaban sa mga disipulo ng pamilyang Chen. Ang mga pagkalugi na dulot ng mga puwersa ng koalisyon ay higit na hindi maisip. Ngayon, kung gusto mong gawing tagumpay ang pagkatalo, isa lang ang pagkakataon, iyon ay, barilin muna ang mga tao, barilin ang mga kabayo, at hulihin muna ang mga magnanakaw. Ang mga taon ng karanasan ni Hao Dewon ay nagbigay daan sa kanya upang mabilis na mahanap ang tanging pagkakataon upang gawing tagumpay ang pagkatalo. Hindi siya nang ahas na mag-antala, kaya binaril niya ang sarili at sumugod kay Chen Tangshan, ang pinuno ng pamilyang Chen. Ang mga sumama sa kanya sa Chen Tangshan, pati na rin ang Son at Zhao two patriarchs, at ang tatlong master ng Hao Dewon. Ang bawat isa sa mga taong ito ay may paglilinang sa masamang kaharian. Sa dami ng tunay na amo, nangingibabaw pa rin ang kanilang koalisyon. Protektahan ang patriarch. Nang makita ito ni Chen Lei, sumigaw siya at inutusan ang mga disipulo ng battle formation na nililinang si Xiu Sixiyang na agad na bumalik upang tumulong, at siya mismo ang nagkusa na makipagkita sa isa sa mga master.
Nagtipon din ang mga elder ng Chen Mansion sa tabi ni Chen Tangshan para harangin ang mga master ni Sun at Zhao na napatay. Patriarch, tutulungan ka namin. Sa oras na ito, ang ama ni Chen Lei, si Chen Mantang at ina, ay dumating din sa kritikal na sandali, parehong nagpapalabas ng malakas na aura, at bawat isa ay nagpatigil sa kalaban. Bahagyang naramdaman ni Chen Lei at napagtanto na ang kanyang ama at ina ay aktwal na nakalusot sa masamang kaharian, at silang dalawa ay may cultivation base sa unang antas ng masamang kaharian. Ito ay labis na ikinagulat ni Chen Lei, kalahating taon lamang, anong mga pakikipagsapalaran ang mayroon ng kanyang ama at ina, at gaano sila kabilis umunlad. Bukod dito, nakikita niya na ang kanyang ama at ina ay parehong may dalang kapangyarihan ng masasamang espiritu. Malinaw, hindi lamang sila nakapasok sa kaharian ng masamang espiritu, ngunit isinama din nila ang isang malakas na masamang espiritu. Sa pagdating ng mga magulang ni Chen Lei, ang pressure sa panig ni Chen Tangshan ay lubos na naibsan. Hinarap ni Chen Lei ang master ng ikalawang palapag ng Gang Demon Realm sa Guard Mansion. Nakita ng Guard Master na ganito si Chen Lei. Ang isang baguhan sa unang antas ng Ningyuan Realm ay talagang nang ahas na huminto sa kanyang lakad, ngumisi, at may mabangis na espada sa kanyang kamay. Hinampas niya si Chen Lei. Kabanata 150. Ang pinuno ng guard squad ay naglaslas gamit ang isang kutsilyo sa sobrang lakas. Sa isang malaking kutsilyong pandigma na may lapad ng isang pinto, ang mga hibla ng itim na masamang espiritu ay pinagsama sa hangin at galit, na may hindi mabilang na mga multo na umiiyak at mga lobo na umaangal na parang tunog na sumisira sa utak. Sumunod, ang master na ito ay naglaslas ng isang trahedya, mapagpasyahan at may dugong bakal na momentum. Obviously, ang guard master na ito ay galing sa military. Ang kanyang espada ay ganap na isang military killing skill. Simple at epektibo. Ang makapal na masamang espiritu ay mas katulad ng usok ng lobo sa larangan ng digmaan. Gang siya. Sa mabangis na larangan ng digmaan, kung minsan dahil sa mabibigat na casualty ng hukbo, pagkatapos mamatay ang mga sundalo sa labanan, ang mga multo ay hindi maghiwa-hiwalay, ang masasamang espiritu ay hindi mamamatay, at ang mga masasamang espiritu ay bumubuo ng isang linya ng usok ng lobo, na sumusugod sa langit. Ang ganitong uri ng masamang espiritu ay nagtitipon ng puot, pagkahumaling at lakas ng libu-libong mga multo pagkatapos ng pagkamatay ng mandirigma, at dapat itong mabuo sa isang espesyal na lupain at espesyal na pagkakataon. Ang ganitong uri ng lobo at usok ay kadalasang hindi nagtatagal. May 1 o 2 buwan na lang bago ito mawala. Kaya, masasabing napakahirap i-condense ang ganitong klase ng lobo, usok at masamang espiritu. Ito ay sadyang imposibleng mahanap. Kung nagkataon lang, mahahanap mo. Ang guard squad na ito, nagkataon, ay sumali sa ganoong gulo. Siya ay ipinanganak sa hanay ng hukbo, at may halong masasamang espiritu. Masasabing mas malakas pa siya. Sa loob lamang ng ilang taon, ang paglilinang ay umabot na sa ikalawang antas ng masamang kaharian. Gayunpaman, ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maaaring gawin invincible sa ilalim ng pag-atake ng isang pang-apat na antas na powerhouse ng Gang Demon Realm ay isang napakabihirang master sa hukbo. Ang tagapagtanggol na ito, pagkatapos na ay condensed ang lobo, usok at kasamaan, ang kanyang kumpiyansa ay tumaas, at hindi niya inilalagay ang parehong antas ng master sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, ang Ningyuan Realm martial artist ni Chen Lei ay parang langgam, at madali niya itong tadteren. Maaaring malutas. Kaya, sa kutsilyong ito, hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, ginamit lamang niya ang 60% ng kanyang lakas, ngunit sa 60% na ito ng kanyang lakas, nagawa niyang hatiin sa kalahati si Chen Lei sa isang suntok. Isang malaking battle sword na may sumisipol na hangin ang tumunog, at ang ekspresyon ni Chen Lei ay hindi natinag habang ang kanyang ulo ay nakababa, ang momentum ng kanyang katawan ay lumakas, lahat ay naturok sa golden cudgel sa kanyang kanang kamay. Ang gininto ang liwanag na obra maestra gininto ang liwanag, isang higanteng gininto ang liwanag na napalitan ng malami na multo ang sumugod palabas ng katawan, sa itaas ng gininto ang liwanag na multo, may isang layer ng purple na electric light na natitira. Ito ang katawan ng masamang thunder magnetic gang ni Chen Lei. Ito ay isang digmaan, hindi isang talakayan,
kaya ginamit ni Chen Lei ang lahat ng kanyang lakas sa parehong pag-atake. Ang napakalaking malamis na multo ay sumalo sa kumikislap na lilang masamang espiritu, at tumama sa hilt ng malakas. Sa dakilang espada na nahulog, nakita ko ang isang malakas na ingay, at ang mga lobo at usok sa malaking espada, tulad ng unang maliwanag na pulong ng nyebe, ay natunaw at nawalan ng walang bakas sa isang iglap. At ang malaking kutsilyong pandigma na iyon, sa ilalim ng anino ng gininto ang liwanag, ay nagkapira-piraso din, naging hindi mabilang na mga pira-piraso, lumipad pa atros, at nahulog sa katawan ng ilang mga gwardya sa isang kisap mata, at pagkatapos ay binaril palayo sa kanila pagkarating, palabas, agad na bumagsak sa lupa ang mga tanod. Pagkatapos, na may gininto ang liwanag at anino ng kulog at magnetismo, ito ay bumagsak ng direkta sa tagapagtanggol na Panginoon, sa isang malakas na putok, ang tagapagtanggol na Panginoon ay direktang nadurog sa dugong putik. Ang Guardian Master na ito ay maaaring ituring na isang kahangahangang master sa mga ordinaryong tao, ngunit nakakalungkot na nakilala niya si Chen-Lei, isang muling isinilang na halimaw. Ang pagsasanay sa cultivation ni Chen-Lei at ang mga yaman na ginamit niya ay higit na nalampasan ang mga Guardian Master na ito, at ang tanging bentahe niya ay ang kanyang ipinagmamalaking cultivation. Ngunit sa mga mata ni Chen-Lei, ang kanyang paglilinang ay walang anumang kalamangan, kaya siya ay nadurog at napatay sa isang galaw. Pagkatapos nito, pinagmasdan ni Chen-Lei ang larangan ng digmaan at nalaman na si Hao Dewen ay mahigpit na nakikipaglaban kay Patriarch Chen Tangshan. Sa pagkakataong ito, si Dewen ay may paglilinang ng ika-6 na palapag ng masamang kaharian, at ang paglilinang sa ika-5 palapag ng masamang kaharian. Kahit na may isang pagkakaiba lamang sa antas, ang agwat sa pagitan ng bawat antas ay nagiging mas malaki habang lumilipas ang panahon. Ang agwat sa pagitan ng ika-5 at ika-6 na antas ng Evil Realm ay karaniwang parang isang moat na hindi malalampasan. Gayunpaman, kahit na mas mababa ang cultivation ni Chen Tangshan kaysa kay Hao Dewen, siya ay may kalamangan sa labanan, halos sugpuin si Hao Dewen sa laban, at si Hao Dewen ay makakalaban lamang, walang paraan upang lumaban. Si Hao Dewen ay lalong natatakot sa kasalukuyang digmaang Vietnam. Mula matanda hanggang bata, ang Chen Mansion ay napakahirap at masama. Nasaan ang lakas na dapat taglayin ng isang maliit na pamilya ng lungsod, kahit na sa isang kabisera ng probinsya, sapat na ang lakas ng naturang pamilya upang may rank sa top 10. Kinamumuhian ni Hao Dewen ang dalawang patriarch ng Son family at ang Zhao family hanggang mamatay sa sandaling ito. Kung ang impormasyong ibinigay ng dalawang patriarch na ito ay hindi gaanong kinikilingan, paano siya magiging mapanganib? Sa nakatutuwang pagsisikap na ito, sinamantala ni Hao Dewen, at ni Chen Tangshan, ang pinuno ng pamilyang Chen, ang pagkakataon at ipinatong ang kanyang kamay sa isa sa kanyang mga braso. Hindi maganda, naramdaman ni Hao Dewen ang isang malaking krisis na paparating. Gayunpaman, tumaas ang isang babala sa kanyang puso, ngunit bago pa makapag-react ang kanyang katawan, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang braso, at pagkatapos ay nakita niya sa takot na ang isa sa kanyang mga braso ay pinunit ng pamilya Chen. Duguan. Ang patriarch ng pamilyang Chen ay biglaang ibinagsak ang kanyang putol na braso, at pagkatapos, nang walang sinasabi, sinugod muli si Hao Dewen. Ang cultivation technique na ginamit ng patriarch ng pamilyang Chen ay batay sa Sky-Shaken Jinpong Secret Art na iniwan ni Chen-Lei. Ang Sky-Shaken Jinpong Secret Art na ito ay hindi isang imitasyon ng orihinal na koleksyon ng Wang family, ngunit isang tunay na 9th Order technique na iniwan ni Chen-Lei ang kumpletong 9 Order na pagsasanay sa ibaba. Bagamat kalahating taon pa lang, inilipat lang ng Chen family patriarch ang Jinpong Sky-Shaken technique sa cultivation entry, ngunit sapat na para sa kanya na gumamit ng malakas na kapangyarihang panlaban, at madaling talunin si Hao Dewen sa mas maliit na antas. Hinawi ni Hao Dewen ang kanyang braso ng Jinpong Claw ng Chen family patriarch. Natakot na siya sa katawan niya. Nang makitang muli ang Chen family patriarch, kung saan man siya maglakas loob na manatili, lumipat siya. Para makatakas sa labas. Isang lugar para makatakas. Ang Chen family patriarch ay umungal. Sinisira ang body technique. Sa likod niya, ang dalisay na Yuan Shi ay bahagyang napalitan ng dalawang malalaking ginintoang pakpak, na nagpapataas ng bilis ng Chen family patriarch ng ilang beses,
at sa isang kisap mata ay lumapit siya sa katawan ni Hao De sa likod ni Wen, mahigpit na hinawakan ng kanyang mga kuko si Hao Dewen, at kasama ang isang biglaang puwersa, diretso niyang pinunit si Hao Dewen sa isang sipol, bumulwak ang dugo at tumalsik sa buong sahig. Ang hakbang na ito ng Chen family patriarch ay agad na natakot sa iba. Walang nag-iisip na ang Chen family patriarch, na karaniwang banayad at mabait, ay magiging napakasama kapag siya ay nagalit at nagalit. Sa sandaling ito, ang Chen family patriarch ay nagmukhang demonyo sa paningin ni Sun Fei, Zhao Liang at iba pa. Sina Sun Fei at Zhao Liang, ang dalawang patriarch, ay ang lakas din ng ikalimang layer ng Gang Demon Realm. Napag-usapan na rin nila si Hao Dewen, ngunit silang dalawa, kahit sino man sila, ay hindi maaaring ang mga nasasakupan ay nagpipilit ng higit sa 10 galaw, at matatalo sila sa loob ng 10 galaw, at ang pagkatalo ay magulo. Gayunpaman, ang napakalakas na Hao Dewen ay nadurog sa kalahati ng Chen family patriarch gamit ang kanyang mga kamay. Anong klaseng kapangyarihan ito? Dati ay minamaliit nila ang Chen family patriarch at nasa isang mahirap na sitwasyon. Ngayon isipin mo, mabubuhay sila. Hanggang ngayon, talagang isang himala.